Isang nakakapasong sabaw, isang sampal, at ang dugong dumanak sa malamig na sahig. Habang nag-aagaw buhay ang kanyang sanggol, pinili ng sarili niyang asawa na yakapin ang kabit nito. Linisin mo yan, nakakadiri, ang malupit niyang utos. Ngunit sa pagpatak ng kanyang huling luha, namatay ang marupok na si Mina. Bumangon ang tagapagmana ng Birel Empire. Handa na ba ang mga demonyo sa pagbabalik ng nag-iisang reyna? Bakit ba palagi mo na lang siyang inaalala? Wala namang silbi ang babaeng yan dito sa bahay. Pabigat lang. Kung hindi lang dahil sa dinadala niya at sa utang na loob ng pamilya ko, matagal ko na siyang itinapon pabalik sa basurahan kung saan siya nanggaling. Hintayin mo lang, babe. Malapit na nating makuha ang gusto natin. Pagtapos siyang manganak, lalayas na rin niyang utusan na yan. Tumagos ang mga salitang yon mula sa siwang ng pinto, matalim, malamig, at walang kahit anong bakas ng pagmamahal. Nakatayo si Wilhelmina sa labas ng silid. Ang kanyang mga paa ay tila nakapako sa malamig na sahig ng pasilyo. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay buong ingat niyang bitbit ang isang mamahaling polo na gawa sa seda. Kanina pa siyang madaling araw gising, nakayuko sa harap ng mainit na plansa. Tinitiis ang pamimitig ng kanyang likod at ang pamamaga ng kanyang mga binti dahil sa 6 na buwang pagbubuntis. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang natipong barya mula sa pagtahi ng mga basahan upang mabili ang damit na ito. Naisip niya kasi, kung makikita siya ni Alejandro na sumusuporta sa mga pangarap nito, baka sakaling matutunan na rin siyang mahalin nito. Baka sakaling tingnan na siya nito bilang isang asawa at hindi isang utusan. Ngunit ang isinukli sa kanyang mga sakripisyo ay isang katotohanang pumunit sa pinakasentro ng kanyang kaluluwa. Unti-unting naglaho ang hangin sa kanyang mga baga. Isang matalim at nakakasakal na bara ang nabuo sa kanyang lalamunan na pumipigil sa anumang hagulgol na nais kumawala. Ang pamilyar na amoy ng sabon at pamplansa ay biglang naging nakakaduwal. Ang mamahaling seda ay marahang dumulas mula sa kanyang mga manhid na daliri, tahimik na bumagsak at lukot na sumadsad sa sahig. Nanlabo ang kanyang paningin dahil sa may init na luhang nagbabadyang tumulo at ang malawak na pasilyo ng kanilang bahay ay biglang naging isang madilim at sumisikip na hawla. Wala siyang ibinagsak na gamit. Hindi siya sumigaw o nagwala upang kumprontahin ang kanyang asawa. Dahil ang pinakamatinding sakit ay laging dumarating sa ganap na katahimikan. Nakatayo lamang siya roon, hinahayaang ang laso ng mga salita ni Alejandro ay manalantay sa kanyang mga ugat. Tuluyang pinapatay ang anumang natitirang init sa kanyang marupok na puso. Bago pa man niya makuhang pulutin ang kanyang nawasak na pagkatao, naramdaman niya ang matalim na kuko na bumaon sa kanyang balikat. Paglingon niya, bumungad ang nanlilisik na mga mata ni Doña Carmela. Nakapamewang ang kanyang biyanan. Suot ang marangyang duster na si Mina mismo ang naglaban ng kamay upang hindi masira ang masaselang tela. Ang mukha ng matanda ay nakakunot sa matinding pandidiri habang tinuturo ang nahulog na polo. Ano bang ginagawa mo, Wilhelmina? Nakatanga ka na naman dyan na parang tuod. Bulyaw ng ginang, ang tinig ay puno ng panghahamak. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Binili mo ba yan gamit ang sarili mong pera? Wala kang ambag sa bahay na to, kundi magpadami ng kalat at kumain ng grasya namin. Tandaan mo, kung hindi ka pinulot ng pamilya ko mula sa ampunan, namatay ka na sa gutom sa lansangan. Matuto ka namang tumanaw ng utang na loob. Ang utang na loob ay binabayaran ng sipag, hindi ng pagiging pabigat. Bawat salitang ibinabato sa kanya ay parang matinding hampas na paulit-ulit tumatama sa kanyang pagkatao. Pinapasan sa kanya ang mga obligasyong hindi naman niya pinili, ngunit araw-araw ipinipilit na iparamdam. Naisa na niyang ipagtanggol ang sarili. Sabihin na ang perang pambili ng damit ay galing sa sarili niyang paghihirap, na halos hindi na siya makakain ng maayos, maitaguyod lang ang marangyang pamumuhay nila.
Ngunit pinili na lang ni Mina na kagatin ang kanyang ibabang labi na nanginginig hanggang malasahan niya ang bahagyang alat ng dugo. Dahan-dahan, dahan-dahan, siyang lumuhod, nahihirapan dahil sa bigat ng kanyang tiyan at ng pagod na bumabalot sa kanyang buong katawan, hindi lamang para pulutin ang damit, kundi para ibaba muli ang kanyang sarili sa lupa, kung saan siya palaging inilalagay ng pamilyang ito. Gumapang siya ng bahagya patungo sa gilid ng pinto upang kunin ang sapatos na gagamitin ni Alejandro. Gamit ang laylayan ng kanyang kupas at lumang duster, sinimulan niyang kuskusin at linisin ang dumi sa mga tagiliran ng sapatos nito. Isang mainit na luha ang hindi na niya napigilan. Tahimik itong pumatak, dumampi sa makintab na balat ng sapatos na kanyang nililinis at agad din niyang pinunasan upang hindi mag-iwan ng marka. Ginamit niya ang kanyang kabilang kamay upang marahang haplusin ang kanyang umbok na tiyan. Ang magaspang at sugatang palad niya ang nagsilbing tanging yakap sa sanggol na nasa loob. Sa kanyang isipan, bumulong siya ng paulit-ulit na paghingi ng tawad sa kanyang hindi pa naisisilang na anak. Isang tahimik na pangako na titiisin niya ang lahat ng pang-aalipin at pag-apak sa kanyang pagkatao. Mabigyan lamang ito ng isang buong pamilya na hindi niya naranasan noong siya ay bata pa. Ang marahas na pagbukas ng pinto ang pumutol sa kanyang pagtangis. Lumabas si Alejandro, suot ang kanyang relos at inaayos ang kurbata. Wala ni katiting na gulat o awa sa kanyang mga mata nang magtama ang kanilang paningin habang nakaluhod ang kanyang asawa sa sahig. Tumingin siya sa baba, sa nanginginig na mga kamay ni Mina. Tapos na ba yan? Malamig niyang tanong. Isinuot niya ang sapatos nang hindi man lang tinutulungan ang kanyang asawang makatayo. Maglinis ka ng mabuti sa buong bahay bukas. May dadating tayong VIP na bisita, isang financial advisor, at dito siya titira ng ilang buwan para tulungan ako sa negosyo. Ayokong mapahiya ang pamilya ko dahil sa dumi ng bahay at sa kapabayaan mo. At siguraduhin mong malinis ang mga kuko mo kapag naghain ka sa kanya. Naiintindihan mo ba? Tinalikuran siya nito at naglakad palayo kasunod si Doña Carmela na inirapan siya bago umalis. Naiwan si Wilhelmina sa malamig na sahig, na paliligiran ng nakakabinging katahimikan ng malaking bahay. Ang amoy ng isang mamahaling at hindi pamilyar na pabango ay naiwan sa hangin. Kumapit sa damit ni Alejandro kanina nang lumabas ito ng pinto. Pinisil ni Mina ang dulo ng kanyang duster habang nakatingin sa kawalan. Hanggang kailan niya kayang lunukin ang lason ng pagpapanggap para sa isang pamilyang matagal nang walang pagmamahal? At bakit ang pabango ng kanyang asawa ay hindi nagmula sa kanya, kundi nagpapahiwatig ng pagdating ng isang taong malapit ng tuluyang sirain ang lahat ng natitira sa kanyang buhay? Ang nakakabinging katahimikan ng malaking bahay ay unti-unting nilamon ng isang pamilyar na amoy. Ang matapang at mamahaling pabango na naiwan sa polo ni Alejandro kahapon ay siya ring hanging sumalubong kay Wilhelmina nang bumukas ang malaking pinto ng kanilang sala. Nakatayo siya malapit sa hapagkainan, pinupunasan ang mga porselanang plato gamit ang malinis na basahan nang pumasok ang kanyang asawa. Ngunit hindi ito nag-iisa. Sa kanyang tabi ay isang babaeng may tindig na tila pag-aari nito ang buong mundo. Nakasuot ito ng isang mapulang bestida na yumayakap sa bawat kurba ng kanyang katawan. Ang bawat paghakbang ng kanyang matataas na takong sa makintab na sahig ay tila nag-uutos ng paggalang at atensyon. Mama, Mina, nandito na kami. Formal na anunsyo ni Alejandro, bagaman may kakaibang kinang sa kanyang mga mata na matagal nang hindi nakikita ni Mina. Ito nga pala si Catalina, ang aking malayong pinsan at ang bagong financial advisor ng kumpanya. Dito siya titira sa atin ng ilang buwan para ayusin ang mga nagkakagulong papeles ng negosyo. Lumapit si Catalina. Ang kanyang nangiti ay napakatamis, ngunit ang kanyang mga mata ay nanlalamig at mapanuri
habang pinagmamasdan ng kabuuan ni Mina mula sa kupas nitong duster hanggang sa kanyang umbok na tiyan. Umakbay si Alejandro sa bewang ni Catalina. Isang galaw na napakabilis, ngunit hindi nakaligtas sa paningin ni Mina. Parang may pumilipit sa sikmura ng nagbubuntis na babae. Oh, ikaw pala si Wilhelmina. Ang dami kong narinig na kwento tungkol sa'yo mula kay Alejandro. Ang sipag-sipag mo raw. Malambing na wika ni Catalina. Umabot siya upang hawakan ang braso ni Mina, ngunit ang kanyang mga mahahabang kuko ay tila bahagyang bumaon sa balat nito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako magiging pabigat dito. Ituring mo lang akong parang tunay na kapatid. Alam ko namang nahihirapan ka na sa kalagayan mo. Bago pa man makasagot si Mina, masiglang sumingit si Doña Carmela mula sa itaas ng hagdan. Ang matanda, na bihirang ngumiti sa kanya, ay tila nakakita ng santo sa pagdating ng bisita. Agad nitong sinalubong si Catalina ng mahigpit na yakap. Napakaganda mo naman, iha. Tamang-tama ang pagdating mo. Sigurado akong mapapalago mo ang yaman ng pamilya namin. Halina kayo sa hapag. Nagpaluto ako ng espesyal na pagkain para sa pagdating mo. Sa hapagkainan, ang pagkakaiba ng kanilang mundo ay mas lalong naging malinaw at masakit. Habang nagpapakasawa sina Alejandro, Doña Carmela at Catalina sa malaking inihaw na isda, sugpo at mamahaling karne na pinaghirapang lutuin ni Mina sa kabila ng pananakit ng kanyang balakang, si Mina ay nanatiling nakatayo sa gilid. Nang subukan niyang kumuha ng isang maliit na piraso ng isda para sa kanyang sarili at sa kanyang sanggol, mabilis na tinapik ni Doña Carmela ang kanyang kamay gamit ang kutsara. Ano ba, Wilhelmina? Hindi mo ba nakikitang kumakain pa ang bisita natin? Ubusin mo muna ang mga tira-tira sa kusina mamaya. Ang utang na loob talaga, hindi maituturo sa mga taong walang pinag-aralan. Matuto kang lumugar, nagsasaya kami rito. Mariing bulong ng kanyang biyenan, sapat na upang marinig nilang lahat. Yumuko si Mina. Pilit nilulunok ang pait kasabay ng pamimilipit ng kanyang gutom na sikmura. Ngunit nang iangat niya ang kanyang paningin, may isang bagay na nakakuha ng kanyang atensyon at tila nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Sa kaliwang pulso ni Catalina, habang humahawak ito ng kopita ng alak, ay kuminang ang isang mamahaling relos na ginto. Pamilyar na pamilyar kay Mina ang bawat detalye nito. Ito ang eksaktong relos na binili niya para kay Alejandro noong nakaraang buwan. Ang relos na pinag-ipunan niya mula sa daan-daang basahan na kanyang tinahi hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang mga daliri. Pasensya na, Catalina. Hindi na napigilan ni Mina ang kanyang sarili. Ang boses niya ay nanginginig. Ang ganda ng relos mo. Parang nakita ko na yan. Biglang tumahimik sa hapag. Nagpalitan ng tingin sina Alejandro at Catalina. Isang matalim na titig ang ipinukol ni Alejandro sa kanyang asawa. Isang babala na tumahimik ito. Ngunit ngumiti lamang si Catalina. Marahang hinaplos ang relos sa kanyang pulso. Ah, ito ba? Regalo ito sa akin ni Alejandro bilang welcome gift. Sabi niya kasi, kailangan kong magmukhang presentable sa mga kliyente natin. He really knows how to appreciate a woman's worth. Diba? Nakangiting tugon nito. Ngunit ang diin sa huling salita ay tila isang patalim na direktang itinarak sa dibdib ni Mina. Wala siyang nagawa, kundi ang tumango. Habang ang bawat piraso ng kanyang pag-asa ay tahimik na nagkakadurog-durog. Nang matapos ang hapunan, mag-isang naiwan si Mina sa madilim na kusina. Nakatayo siya sa harap ng lababo, nakalubog ang kanyang namamagang mga kamay sa malamig na tubig habang hinuhugasan ang mga plato. Ang sakit ng kanyang likod ay tila unti-unting gumagapang sa kanyang buong katawan. Doon, sa gitna ng kadiliman at lamig ng gabi, hindi na niya napigilan ang pagluha. Tuloy-tuloy ang pagpatak ng kanyang mga luha sa maruming tubig. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang tabi. Si Manang Rosa,
ang matandang kasambahay na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Walang anumang salitang namutawi sa mga labi ng matanda. Tahimik lamang nitong inabot ang isang malaking baso ng mainit na gatas kay Mina. Ang init ng baso ay tumagos sa nanlalamig na palad ni Mina, isang maliit na paalala na mayroon pa ring natitirang kabutihan sa loob ng impyernong ito. Tiningnan ni Manang Rosa ang tiyan ni Mina, puno ng awa at pag-unawa ang kanyang mga mata, bago ito marahang tumalikod upang ipagpatuloy ang paglilinis. Ang simpleng gawaing iyon ay isang yakap sa kaluluwa ni Mina na matagal na niyang inaasam. Ngunit ang munting kapayapaan ay mabilis na nabasag. Naramdaman ni Mina ang paglapit ng isang tao. Si Catalina. Wala na itong suot na makeup at nakasuot na lamang ng isang manipis na pantulog. Sa kanyang isang kamay ay may hawak itong mga papeles at isang kumikinang na ballpen, habang sa kabilang kamay ay may bitbit itong isang maliit na supot na gawa sa seda. Mina, gising ka pa pala. Mabuti naman, nakangiting sabi ni Catalina. Lumapit ito at marahang inilapag ang supot sa mga basang kamay ni Mina. Binuksan ito ng bisita at inilabas ang mga pinongdamit panloob na gawa sa mamahaling lace. Nahihiya nga sana akong iutos ito, pero sabi kasi ni Alejandro, ikaw lang daw ang pinakamagaling maglaba rito. Masyadong masila ng tela nito, baka masira kapag ipinasok sa makina. Paki-handwash naman ha, at sana matuyo agad bukas. Lumapit pa ng bahagya si Catalina. Inilapit ang bibig sa tainga ni Mina at bumulong. Baka kasi kailanganin ko na ulit mamayang gabi. Tumalikod si Catalina at naglakad pabalik sa taas. Iniwan si Mina na nakatitig sa mga masaselang tela sa kanyang mga kamay. Bawat hibla nito ay tila sumisigaw ng panliliit at pagyurak sa kanyang pagkababae. Mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng lababo upang hindi matumba. Bukas, may mga papeles pang kailangang pirmahan. Ang malamig na tinta ng ballpen ni Catalina na hawak nito kanina ay tila nagbabadya ng mas madilim pang kinabukasan. Ang malamig na tinta ng ballpen na hawak ni Catalina kagabi ay tila isang sumpa na patuloy na gumagambala sa isipan ni Wilhelmina nang sumapit ang umaga. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang lumang kama. Pinagmamasdan ang bukang liwayway na pilit sumisingit sa siwang ng bintana. Sa ibabaw ng sirasirang kahoy na mesa, maingat niyang inihanay ang mga barya at ilang gusot na perang papel. Ang bawat pagkalansing ng mga barya, habang binibilang niya ang mga ito, ay lumilikha ng isang malungkot na himig ng kanyang pag-asa. Ito ang kakarampot niyang naipon mula sa 3 gabi ng walang tulog na pananahi at pamamalansa ng mga damit ng kapitbahay. Kulang pa ito, ngunit baka sakaling magkasya na para makabili siya ng murang bitamina at calcium na nireseta ng doktor sa huling check-up niya sa Barangay Health Center. Kinuha niya mula sa ilalim ng kanyang unan ang isang maliit at kulay dilaw na medyas ng sanggol. Ang tela nito ay hindi mamahalin. Nabili lamang niya sa isang bangketa. Ngunit para sa kanya, ito ang pinakamahalagang kayamanan sa buong mundo. Marahan at puno ng pagmamahal na tiniklop ni Mina ang maliit na medyas gamit ang kanyang magagaspang at sugatang mga daliri. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at inilapit ang medyas sa kanyang pisngi. Humihiling sa langit na sana, sa kabila ng lahat ng kalupitan ng mundong ito, ay lumaking malusog at puno ng pagmamahal ang kanyang anak. Nabulabog ang kanyang tahimik na sandali nang bumukas ang pinto. Pumasok si Alejandro. Bihira itong pumasok sa kwarto nila ng ganitong kaaga na hindi nagsisigaw o nag-uutos, kaya't agad na napatayo si Mina at naitago ang medyas sa kanyang likuran. Ngunit mabilis na dumapo ang paningin ng kanyang asawa sa mga barya sa mesa. Mina, pera ba yan? Tanong ni Alejandro. Ang boses ay nakakapanibagong malumanay. Lumapit ito at walang pasabing dinampot ang mga naipong barya at gusot na pera. Tamang-tama.
Kulang kasi ang pambayad ko sa processing fee para sa inaasikaso naming papeles ni Catalina. Nanlaki ang mga mata ni Mina. Nagmamadali siyang lumapit at mahinang hinawakan ang braso ng asawa. Alejandro, wag muna yan. Parang awa mo na. Pambili ko sana yan ng bitamina para sa bata. Ilang linggo na akong nahihilo dahil sa kakulangan sa dugo. Bumuntong hininga si Alejandro at tinitigan siya gamit ang mga matang puno ng pilit na pag-unawa. Ipinatong nito ang kanyang malaking kamay sa balikat ni Mina, isang galaw na nagpalambot agad sa marupok na puso ng asawa. Mina, makinig ka nga sa akin. Akala mo ba hindi ko iniisip ang anak natin? Kaya nga ako, nagkakakuba sa pagtatrabaho at nakikipag-meeting araw-araw ay para sa future niya. Gusto mo bang lumaki ang anak natin na mahirap? Gusto mo ba siyang matulad sa'yo na pinulot lang sa ampunan at walang kinagisnang pamilya? Tila isang punyal na itinarak sa kanyang dibdib ang mga salitang yon. Ang pamilyar na pangongonsensya, ang paulit-ulit na pagpapaalala sa kanyang mababang pinagmulan. Yumuko si Mina, pilit nilalabanan ang mga luhang nagbabadya sa kanyang mga mata. Kaya nga kailangan ko ang tulong mo ngayon, patuloy ni Alejandro habang inilalabas ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ibinuklat niya ito at inilapag sa ibabaw ng mesa. Educational plan at health insurance ito para sa bata. Kinausap ko si Catalina na ipasok tayo sa isang magandang programa para secured na ang future niya oras na ipanganak mo siya. Dahil asawa kita, kailangan ng pirma mo bilang co-applicant. Sige na, pirmahan mo na ito para maibigay ko na kay Catalina. Nanginginig ang mga kamay na inabot ni Mina ang folder. Tiningnan niya ang mga pahina. Puro maliliit na letra at mga numero na hindi niya lubos na maintindihan. Nang subukan niyang basahin ang isang talata patungkol sa mga interes at penalty, biglang tinapik ni Alejandro ang mesa. Bakit? Binabasa mo pa? Wala ka bang tiwala sa asawa mo? Tumigas agad ang boses ni Alejandro na wala ang pekeng lambing. Nagpapakamatay ako sa paghahanap ng pera. Tapos pagdududahan mo ako ng ganyan? Kung ayaw mong pumirma, bahala ka. Hayaan nating magutom ang anak mo paglaki niya. Mula sa pasilyo, narinig niya ang boses ng kanyang biyanan na si Doña Carmela. Jandro, ano bang ginagawa mo dyan? Pinipilit mo pa ba yung babaeng yan na walang utang na loob? Binibigyan na nga ng magandang buhay ang anak niya. Nag-iinarte pa. Sa labas ng pinto, nakita ni Mina si Catalina na nakasandal sa hamba. May hawak itong tasa ng kape. Ang manipis na ngiti sa labi ni Catalina ay tila ng uuyam. Pinapanood ang tuluyang pagbagsak ni Mina sa kanilang patibong. Go ahead, Mina. It's for your family's future. Trust your husband. Malambing ngunit nakakalasong wika ng bisita. Sa takot na tuluyang magalit ang asawa at bawiin ang pangakong magandang bukas para sa kanyang anak, ipinikit ni Mina ang kanyang mga mata at kinuha ang ballpen. Nang idampi niya ang dulo ng ballpen sa papel, napansin niya sa kanang sulok ng dokumento ang isang kakaibang logo at pangalan ng kumpanya na hindi mukhang bangko. Golden Vulture Lending. Ngunit bago pa man niya maitanong ito, pilit na hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay at igininya upang tapusin ang pirma. Mabilis na hinablot ni Alejandro ang mga papeles, isinuksok sa bag kasama ang mga barya ni Mina, at nagmamadaling lumabas ng silid kasunod si Catalina na humalakhak ng mahina. Naiwan si Mina na nakatitig sa bakanting mesa, ang kanyang dibdib ay sumisikip sa isang kaba na hindi niya maipaliwanag. Naibigay na niya ang lahat, ngunit bakit pakiramdam niya ay may mas malaki siyang nawala. Pagsapit ng hapon, habang nagwawalis si Mina ng mga tuyong dahon sa bakuran ng kanilang bahay upang ibsan ang bigat ng kanyang nararamdaman, napansin niya ang isang anino sa labas ng kanilang mataas na gate. Isang lalaking may malaking pangangatawan,
balot ng makapal na jacket kahit mainit ang panahon, at may mahabang peklat sa leeg ang nakatayo roon. Wala itong sinasabi. Nakatitig lamang ang lalaki sa numero ng kanilang bahay at pagkatapos ay bumaling ang malamig nitong paningin ng diretso kay Mina. Sa kamay ng lalaki ay mahigpit na nakatupi ang isang asul na papel, isang dokumentong kahawig ng mismong papel na pinirmahan niya kaninang umaga. Umiling ang lalaki, ngumiti ng isang nakakakilabot na ngiti, at marahang naglakad palayo. Nanlamig ang buong katawan ni Mina. Ang walis tingting ay halos dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga kamay. Ang malamig na tinta ng ballpen, ang kaba na namuo sa dibdib ni Wilhelmina kaninang umaga ay tila naging isang malamig na kamay na patuloy na sumasakal sa kanya hanggang kinahapunan. Pilit niyang iwinaksi ang imahe ng lalaking nagmamasid sa kanilang gate at idinaan na lamang ang kanyang pangangamba sa paglilinis ng kanilang maliit na bodega. Sa ilalim ng mga alikabok at lumang kahon, hinila niya ang isang pamilyar at kupas na lata ng biskuit na nagsisilbing tanging taguan ng kanyang mga kakaunting personal na gamit. Gusto lamang niyang masilayan ang kaisa-isang alaalang naiwan ng kanyang ina mula sa ampunan upang humugot ng lakas. Isang lumang kwintas na may pambihirang hugis ng palawit. Ngunit nang buksan niya ang lata, bumungad sa kanya ang isang walang lamang kahon. Hinalungkat niya ang buong lata. Inisa-isa ang bawat nakatuping papel at lumang litrato. Nanginig ang kanyang mga kamay at ang pawis ay mabilis na namuo sa kanyang noo. Wala roon ang kwintas. Ito na lamang ang nag-iisang bagay na nagdudugtong sa kanyang tunay na pagkatao. Ang nag-iisang patunay na minsan sa kanyang buhay ay may nagmamahal sa kanya. Kumbinsidong baka nailagay lamang niya ito sa ibang lugar, nagmamadali siyang lumabas ng bodega upang maghanap sa sala. At doon, tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Nakaupo si Catalina sa paboritong silya ni Doña Carmela, prenteng nagbabasa ng isang mamahaling magazine habang humihigop ng mainit na tsa. Sa kanyang leeg, nakasabit at kumikinang sa tama ng liwanag ang pamilyar na kwintas, ang eksaktong disenyo at ang maliit na gasgas sa gilid ng palawit na kabisadong-kabisado ni Mina. "Catalina," nanginginig ang boses ni Mina, ngunit pilit niyang pinapanatili ang paggalang. Lumapit siya ng ilang hakbang. Yung kwintas na suot mo, saan mo nakuha yan?" "Akin yan, Catalina. Pamana pa yan ng nanay ko bago ako dalhin sa ampunan. Parang awa mo na, ibalik mo sa akin." Dahan-dahang ibinaba ni Catalina ang kanyang magazine. Isang mapanuyang mamangiti ang gumuhit sa kanyang mapupulang labi bago niya marahang hinaplos ang palawit ng kwintas. "Akin? Nakakatawa ka naman, Mina. Sa tingin mo ba talaga ay babagay ang ganitong klaseng alahas sa isang utosang tulad mo? Huwag kang mag-imbento ng kwento. Marumi na nga ang damit mo. Pati ba naman kaluluwa mo, marumi rin dahil sa pagnanakaw ng gamit ng iba?" Hindi na makapaghintay si Mina. Dahil sa desperasyon na mabawi ang nag-iisang alaala ng kanyang ina, umabot ang kanyang kamay upang hawakan ang kwintas. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang mga daliri sa metal, biglang itinapon ni Catalina ang hawak nitong tsaa sa sarili nitong paanan at sadyang itinumba ang sarili pabagsak sa sahig. Isang malakas at nag-iinarating tili ang pinakawalan ng bisita na umalingaw-ngaw sa buong kabahayan. Mabilis na bumukas ang pinto ng opisina at patakbong lumabas si Alejandro. Kasunod si Doña Carmela na nagmamadaling bumaba mula sa hagdan. Naabutan nila si Catalina na umiyak sa sahig, nakahawak sa kanyang braso at umaarting nanginginig sa takot, habang si Mina ay nakatayo lamang at litong-lito sa mga nangyayari. "Babe, anong ginawa ng babaeng yan sa'yo?" Sigaw ni Alejandro. Agad na lumuhod upang alalayan ang umiiyak na si Catalina. "Alejandro, sinubukan niyang agawin ang kwintas ko. Gusto niyang nakawin ang regalo mo sa akin
At nang hindi ko ibigay, itinulak niya ako. Humihikbing sumbong ni Catalina, itinatago ang kanyang mukha sa dibdib ng lalaki. Umiling si Mina. Ang mga luha ay nagsimula nang mag-unahang pumatak. Hindi totoo yan, Alejandro. Akin ang kwintas na yan. Pamana yan ng nanay ko, alam mo yan. Nakatago lang yan sa lata ko. Hindi na natapos ni Mina ang kanyang sasabihin nang mabilis na tumayo si Alejandro at buong bagsik na lumapit sa kanya. Nabaliw ka na ba talaga, Wilhelmina? Paano magkakaroon ng ganyang kamahal na alahasang isang pulubing tulad mo? Binili ko yan para kay Catalina kahapon. Ako mismo ang nagsuot niyan sa kanya. Bakit ba napakasama ng ugali mo? Gusto mong saktan ang bisita natin dahil lang sa inggit. Parang gumuho ang kisame at dumagan sa balikat ni Mina. Ang kanyang asawa, ang lalaking nangako sa harap ng altar na poprotektahan siya, ay harap-harapang nagnakaw sa kanyang alaala at ngayon ay binabaluktot ang katotohanan upang paboran ng ibang babae. Ang matinding kawalan ng katarungan at ang pagkadurog ng kanyang pananalig ay tila unti-unting nakakabaliw. Tumingin siya kay Alejandro, nagmamakaawa, naghahanap ng kahit isang patak ng konsensya sa mga mata nito, ngunit tanging puot at pandidiri ang kanyang nakita. Bago pa man siya makapagsalita muli, dumapo ang mabigat na palad ni Doña Carmela sa pisngi ni Mina. Ang puwersa ng pananakit na yon ay sapat upang mawalan ng balanse ang nagbubuntis na si Mina at bumagsak sa malamig na sahig. Namanghid ang kanyang kalahating mukha at naramdaman niya ang init ng dugong dahan-dahang umagos mula sa pumutok niyang labi. Wala kang kwentang babae. Magnanakaw na nga, sinungaling pa. Nanggagalaiting sigaw ng kanyang biyenan. Dapat sa'yo ipakaladkad palabas ng bahay na to. Nagmamagandang loob na nga si Catalina na tulungan tayo sa negosyo. Ganyan pa ang igaganti mo? Walang utang na loob. Binuhat ni Alejandro si Catalina upang dalhin sa itaas. Iniiwan ang kanyang asawa na nakadapa sa sahig. Ni hindi siya lumingon upang tingnan kung maayos ba ang kalagayan ng bata sa sinapupunan nito. Mabilis na sumunod si Doña Carmela, patuloy na nagbubulong-bulungan tungkol sa kung gaano kawalang kwenta si Mina. Naiwan si Wilhelmina sa sahig. Ang sakit sa kanyang pisngi ay walang binatbat sa sugat na pilit na binubutas sa kanyang puso. Ang kalituhan ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Nabaliw na nga ba talaga siya? Mali ba ang kanyang naging alaala? Hindi. Alam niyang sa kanya iyon. Nakatitig siya sa kawalan hanggang sa mapansin niya ang isang naputol na sinulid mula sa laylayan ng kanyang marumi at kupas na duster. Marahan niyang pinulot ang maliit na hiblang iyon, iniikot-ikot sa kanyang nanginginig na mga daliri. Isang maliit na bahagi na madaling napigtas, madaling itapon, at walang halaga. Eksakto kung paano siya ituring sa pamilyang ito. Sa hindi kalayuan, mula sa pasilyo ng kusina, nakatayo si Manang Rosa. Hawak ng matanda ang isang basahan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki at nakatitig sa direksyon kung saan umakyat sina Catalina. Hindi ang gulo ang pumukaw sa atensyon ng matandang kasambahay, kundi ang partikular na disenyo ng kwintas na yon na nakita niya mula sa malayo. Isang disenyong alam niyang pag-aari lamang ng isang napakabanyagang pamilya na pinagsilbihan niya 20 taon na ang nakararaan. Isang lihim na matagal nang ibinaon sa limot ang tila pilit na hinuhukay ng pagkakataon. Pagsapit ng gabi, ang buong bahay ay nilamon ng kadiliman. Nakahiga si Mina sa kanyang malamig na kama, mag-isa, at yakap ang kanyang umbok na tiyan. Ang pamamaga ng kanyang pisngi ay nagpapaalala sa kanya ng kawalang awa ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sinubukan niyang ipikit ang kanyang mga mata upang takasan ng sakit, ngunit ang katahimikan ng gabi ay may ibang planong magpahirap sa kanya. Mula sa kabilang kwarto, sa silid, kung saan natutulog si Catalina, ay may narinig siyang mga ingay na nagpatigil sa paghinga niya.
Ang pamilyar na boses ng kanyang asawa na sinabayan ng mga mahihinang ungol at pagtawa ng isang babae ay pumunit sa katahimikan ng gabi. Bawat tunog ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa kanyang mga tainga. Pinipilit siyang tanggapin ang pinakamasakit na katotohanan ng kanyang pagsasama. Mahigpit niyang tinakpan ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga sugatang palad. Ngunit hindi nito naharang ang katotohanang matagal na siyang pinagtaksilan sa sarili niyang pamamahay. Ang mahinang halinghing sa kabilang kwarto. Ang mahinang halinghing mula sa kabilang kwarto kagabi ay patuloy na nag-iwan ng sugat na hindi nakikita, ngunit patuloy na dumudugo sa bawat paghinga ni Wilhelmina hanggang sa pagsikat ng araw. Wala siyang naging tulog. Ang kanyang mga mata ay pugto at tuyot na sa kakaiyak, ngunit wala siyang karapatang magpahinga. Maaga pa lamang ay sinalubong na siya ng magkakasunod na utos ni Alejandro, na tila walang anumang nangyari, na tila hindi nito dinurog ang kaluluwa ng kanyang asawa. Ilang oras lamang ang nakalipas, balisa at pinagpapawisan ng lalaki habang inaayos ang mga mamahaling kubyertos sa hapagkainan. Paulit-ulit nitong pinaalalahanan si Mina na ang gabing ito ang magdidikta ng kanilang kinabukasan. Isang napakahalagang VIP investor daw ang darating upang iligtas ang kanilang negosyo mula sa pagkalubog, at kailangan nitong makita ang isang perpektong pamilyang may mataas na antas sa lipunan. Wala ni isang sulyap ng pag-aalala ang ibinigay ni Alejandro sa namumutlang mukha ni Mina o sa dugwang labi nitong tinakpan lamang ng kaunting pulbos. Para sa kanya, si Mina ay isa lamang makina na kailangang sumunod sa bawat naisin ng pamilya. Pagsapit ng hapon, ang kusina ay naging isang tila mainit na hurno na sumusubok sa natitirang lakas ni Mina. Nakatayo siya sa harap ng naglalagablab na kalan. Pilit na inilalayo ang kanyang umbok na tiyan sa matinding init ng apoy. Bawat paggalaw niya ay sinusundan ng isang matalim na kirot sa kanyang ibabang balakang, gumagapang pababa sa kanyang mga hita. Ang mga maagang senyales ng paghihilab ng kanyang tiyan ay pilit niyang tinitiis. Ikinukuyom ang kanyang mga nanginginig na palad sa tuwing may mararamdaman siyang paninigas sa kanyang sinapupunan. Kailangan niyang tapusin ang lahat ng ito. Ito na lamang ang kaya niyang gawin para mapanatili ang kaunting kapayapaan, para hindi na muling magalit si Alejandro at saktan siya o ang bata sa kanyang sinapupunan. Kinuha niya ang pinakamamahaling porselanang plato na pag-aari ng kanyang biyenan upang paglagyan ng inihaw na karne. Nang makita niyang may maliliit na marka ng daliri ang gilid nito, hindi na siya naghahanap ng malinis na basahan. Sa halip, marahan niyang iniangat ang laylayan ng kanyang sariling lumang duster, ang tanging malinis na bahagi ng kanyang damit, at maingat na kinuskos ang makintab na porselana. Nakayuko siya. Ibinubuhos ang lahat ng pag-iingat sa isang malamig na bagay habang ang sarili niyang katawan ay unti-unting bumibigay. Isang malungkot na larawan ng isang inang inaalipin ang sarili upang mapanatiling makintab ang ilusyon ng pamilyang patuloy na dumudurog sa kanya. Naputol ang kanyang pagiging abala nang maramdaman niya ang isang pamilyar at matapang na pabango na humalo sa amoy ng niluluto niya. Nakatayo si Catalina sa hamba ng pinto ng kusina. Suot nito ang isang napaka-eleganteng itim na bestida. Ang buhok ay perpektong nakaayos at ang mga labi ay kasing pula ng dugo. Ang kwintas na ninakaw nito mula kay Mina ay patuloy na kumikinang sa leeg nito. Isang tahasang pangungutya sa kawalang kalaban-laban yung tunay na may-ari. Lumapit si Catalina. Ang mga mata nito ay nanliliit habang pinagmamasdan ang pagtagaktak ng pawis sa noo ni Mina. Humalukip-kip ito at bahagyang ngumiti. Ang sipag naman talaga ng asawa ni Alejandro. Malambing ngunit puno ng laso na nabulong ni Catalina habang naglalakad paikot kay Mina. Siguraduhin mo lang na masarap yang niluluto mo, ha? Importante ang bisita mamaya. Hanggang ngayon nga, ayaw pang sabihin sa akin ni Alejandro
kung sino ba talaga ang bilyonaryong VIP investor na ito na handang bumili ng mga utang ng kumpanya niya. Siguro ay napakataas ng posisyon ng taong iyon para itago niya ng ganito. Kaya umayos ka. Baka sa kalsada kayo pulutin kapag pumalpak ka ngayon. Hindi sumagot si Mina. Ipinagpatuloy lamang niya ang paghihiwa ng mga gulay kahit na nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang pilit niyang pananahimik ay tila mas lalong nagpapainit sa ulo ni Catalina. Gusto nitong makita si Mina na nagmamakaawa, na tuluyang sumusuko sa pag-asang may halaga pa siya sa pamamahay na ito. Alam mo, Mina, minsan naaawa na rin ako sa'yo, patuloy ni Catalina. Inilalapit ang mukha sa taingan ng nagbubuntis na babae. Tingnan mo nga ang sarili mo. Dugyot, pagod at walang nagmamahal. Narinig mo ba kami kagabi? Ang sabi niya sa akin, matagal na siyang nandidiri sa paghawak sa'yo. Ako na ang bumubuhay sa pagkalalaki ng asawa mo, o Mina. Ako ang reyna sa bahay na to. At ikaw ang tagalinis ng mga kalat namin. Isang malakas na paninigas ng tiyan ang umatake kay Mina. Napapikit siya ng mariin at napakapit sa gilid ng marmol na lababo. Napahinga siya ng malalim, pilit kinokontrol ang sakit na tila pumupunit sa kanyang ibabang bahagi. Sa kanyang likuran, sa ibabaw ng malaking kalan, ang malaking kaldero ng sabaw ay patuloy na nagpapalabas ng makapal at mainit na usok. Ang matinding pag-init ng sabaw sa loob nito ay lumilikha ng mga malalaking bula na tila galit na nakikipagbuno sa ibabaw ng kumukulong likido. Ang init na nagmumula rito ay sapat na upang makapaso ng balat kahit sa malayo pa lamang. Nakita ni Catalina ang pamimilipit ni Mina. Isang napakadilim na ideya ang namuo sa isipan ng bisita. Gusto niyang tuluyang burahin ang presensya ng babaeng ito upang wala nang maging hadlang sa kanyang pag-angkin sa lahat ng yaman na inaasahan niyang makukuha ni Alejandro ngayong gabi. Humakbang si Catalina palapit kay Mina, pilit na ginagawang hindi pantay ang kanyang lakad. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa naglalagablab na kalan at isang malamig, demonitang nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa isang mabilis at kalkuladong galaw, sadyang itinumba ni Catalina ang kanyang sarili pasulong. Iniaamba ang kanyang buong bigat at mga kamay hindi para sumuporta, kundi para itulak ng buong lakas ang nakatalikod at walang kalaban-laban na si Mina. Ang kumukulong sabaw. Ang kumukulong sabaw na sumasayaw sa matinding init ng apoy ay tila naging isang mapaminsalang alon na bumuhos ng walang awa. Sa sadyang pagtulak ni Catalina sa likuran ni Mina, nawalan ng balanse ang nagbubuntis na babae. Sumadsad ang kanyang katawan sa gilid ng kalan at kasabay ng pagbagsak ng malaking kaldero ay ang pagragasa ng nakakapasong likido ng direkta sa kanyang likuran. Tumagos ang matinding init sa kanyang manipis na duster, dumikit sa kanyang balat hanggang sa kanyang gulugod. Isang nakakabinging tili ng matinding paghihirap ang kumawala mula sa lalamunan ni Wilhelmina. Ang sakit ay hindi maipaliwanag. Tila libu-libong nagbabagang karayom ang sabay-sabay na ibinaon sa kanyang laman. Namimilipit siyang napaluhod sa basang sahig, habang ang amoy ng nasusunog na balat ay humalo sa singaw ng natapong sabaw. Bawat paghugot niya ng hininga ay parang paglanghap ng apoy. Mula sa pasilyo, narinig niya ang mabibigat at nagmamadaling mga hakbang. Dumating si Alejandro. Sa isang saglit, sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin, dahil sa sakit at luhang umaagos sa kanyang mga mata, umusbong ang isang kakarampot na pag-asa sa puso ni Mina. Narito na ang kanyang asawa. Ililigtas siya nito. Inabot niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa lalaki, nagmamakaawa ng saklolo para sa kanya at sa kanilang anak. Ngunit hindi sa kanya tumakbo si Alejandro. Nilagpasan nito ang namimilipit na si Mina at mabilis na sinalo si Catalina, na noon ay pilit na umiiyak at umaarteng natutumba sa gilid ng mesa.
Maingat at buong pag-aalalang niyakap ng lalaki ang bisita. Sinusuri kung may tumalsik bang mainit na sabaw sa mamahaling itim na bestida nito. Babe, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Alalang-alalang tanong ni Alejandro habang hinahaplos ang buhok ni Catalina. Itinulak niya ako, Alejandro. Muntik na akong mapaso sa ginawa ng asawa mo. Humihikbing sumbong ng babae. Itinatago ang demonyitang nangiti sa malapad na dibdib ng lalaki. Lumingon si Alejandro kay Mina at ang mga mata nito ay nag-aapoy sa galit. Imbes na tulungan ang asawang halos mawalan na ng malay sa sakit ng paso sa likod, mabilis itong lumapit. Walang anumang pagdadalawang isip, isang malakas at mabigat na sampal ang pinakawalan ng lalaki na dumapo ng buong higpit sa mukha ng asawa. Ang puwersa ng pananakit na yon ay tuluyang nagpabagsak sa mahinang katawan ni Mina. Ang kanyang tagiliran at tiyan ay tumama ng malakas sa malamig at matigas na marmol ng sahig. At sa pagkakataong yon, isang panibagong uri ng sakit ang pumunit sa kanyang pagkatao. Isang matalim na kirot mula sa kanyang puson na tila may isang mahalagang bagay na pilit na pinipigtas mula sa loob ng kanyang sinapupunan. Nakadapa si Mina sa sahig, humihingal, nang maramdaman niya ang maligamgam na likido na umaagos mula sa kanyang mga hita. Hindi ito ang sabaw. Pulang-pula ang likidong dahan-dahang humalo sa tubig sa sahig, dugo. Ang kanyang sanggol. Ang kaisa-isang natitirang pag-asa niya sa mundong ito ay unti-unting dumudulas palayo sa kanya. Hindi niya na inabot ang kanyang asawa. Ang kanyang duguang kamay na nanginginig at nanghihina ay dahan-dahang gumapang pababa upang yakapin at protektahan ang kanyang umbok na tiyan. Pilit niyang ikinukulong ang kanyang anak sa kanyang mga palad, nagmamakaawa sa langit na sana ay hindi pa huli ang lahat, na sana ay may matira pa sa kanyang kinabukasan. Ito ang tanging magagawa ng isang inang inalisan ng lahat ng kapangyarihan. Ngunit, nang tumingin siya sa kanyang asawa, walang kahit anong bakas ng pag-aalala ang makikita sa mukha ni Alejandro habang nakatitig sa dugong umaagos sa sahig. Tanging pandidiri at matinding inis ang nakapinta sa anyo nito. Tingnan mo nga yung ginawa mo. Napakadumi mong babae. Malamig at walang pusong wika ni Alejandro. Tila mas nandidiri pa sa dugo ng sariling anak kaysa sa nagawang kasalanan. Linisin mo yung kalat mo bago dumating ang bisita natin. Nakakadiri ka. Huwag kang gagawa ng eksena, Wilhelmina. Ayokong mapahiya ang pamilya ko dahil sa kapalpakan mo. Tinalikuran siya nito. Inalalayan si Catalina. At sabay silang lumabas ng kusina nang walang ni isang lingon. Tila mga estrangherong dumaan lamang sa gilid ng isang patay na hayop sa kalsada. Naiwan si Mina na nakahandusay sa sarili niyang dugo at natapong sabaw. Ang init sa kanyang likod ay tila unti-unting napapalitan ng pinakamalamig na yelo na gumagapang sa kanyang buong kaluluwa. Ang kanyang paningin ay nagsimulang magdilim, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw na malinaw. Namatay na ang marupok, mapagbigay at aliping si Mina sa mismong sahig na yon. Kasama ng huling pagtibok ng puso ng kanyang anak, tuluyang naglaho ang anumang utang na loob at pagmamahal na mayroon siya para sa pamilyang pumatay sa kanila. Bago pa man tuluyang magpikit ang kanyang mga mata, isang pamilyar at matandang boses ang pumunit sa katahimikan ng kusina. Si Manang Rosa. Humahagulgol, nanginginig ang buong katawan at sumisigaw ng saklolo habang nakaluhod sa kanyang tabi at pinupunasan ang kanyang dugo ang mukha. Ngunit tila napakalayo na ng mga boses na yon hanggang sa tuluyan ng lamunin si Mina ng ganap na kadiliman. May makakaligtas ba sa mag-ina sa malamig na sahig na ito? Ang humahagulgol na tunog ng sirena ng ambulansya. Ang humahagulgol na tunog ng sirena ng ambulansya ay tila isang malungkot na panaghoy na bumasag sa katahimikan ng gabi. Nakahiga si Wilhelmina sa loob ng umaandar na sasakyan.
Pilit na humihabol ng hininga habang ang kanyang namumutlang balat ay unti-unting nanlalamig. Sa kanyang tabi ay walang tigil sa pag-iyak, si Manang Rosa, mahigpit na nakahawak sa kanyang nanginginig na kamay at patuloy na nagmamakaawa sa mga paramedic na iligtas ang kaawa-awang babae. Dinala nila si Mina sa pinakamalapit at pinakaprominenteng paggamutan sa lungsod, ang Virel Medical Center, isang higanteng ospital na kilala sa pag-aalaga ng mga pinakamayayamang pamilya. Pagdating sa emergency room, mabilis na kumilos ang mga nurse at doktor. Ang sitwasyon ay nasa bingit na ng kamatayan. Bukod sa malaking bahagdan ng nasunog na balat sa kanyang likuran, ang matinding pagdurugo mula sa pagkawala ng kanyang sanggol ay umabot na sa kritikal na antas. Nawalan na ng malay si Mina. Ang kanyang tibok ng puso ay unti-unti nang humihina sa bawat segundong lumilipas. Dahil sa maselang kalagayan, ang mismong direktor ng ospital na si Dr. Gabriel Linares ang nanguna sa operasyon. Si Gabriel ay kilala sa kanyang pagiging seryoso, mahusay, at may pusong nagmamalasakit sa bawat pasyente. Habang mabilis na sinusuri ng doktor ang mga pinsala, inutusan niya ang mga nurse na ihanda ang sala ng operasyon at kumuha ng dugo para sa agarang pagsasalin. Ngunit nang lumabas ang inisyal na resulta ng pagsusuri sa dugo, nagkatinginan ang mga nurse sa loob ng kwarto. Ang pasyente ay mayroong isang napakabihirang uri ng dugo, isang tiyak na kombinasyon na iilan lamang ang nagtataglay sa buong bansa. Kasabay nito, habang maingat na nililinis ni Gabriel ang paligid ng matinding paso sa likod at balikat ni Mina upang ihanda sa paggagamot, isang kakaibang detalye ang nakapukaw sa kanyang atensyon. Sa itaas na bahagi ng balikat ng babae, isang bahagi ng balat na himalang nakaligtas mula sa nakakapasong sabaw ay may nakaukit na isang natatanging balat o birthmark. Ito ay may hugis ng isang gasuklay na buwan na may maliit na bituin sa gitna. Ang mga mata ng doktor ay nanlaki. Ang markang yon ay hindi basta-bastang balat lamang. Ito ang eksaktong marka na taglay ng nag-iisang tagapagmana ng imperyo ng Virel, isang lihim na tanging mga pinakamataas na opisyal lamang ng ospital at pamilya ang nakakaalam. Lumabas sandali si Gabriel sa emergency room at nilapitan ang humahagulgol na si Manang Rosa upang kumuha ng impormasyon tungkol sa pasyente. Habang nanginginig ang boses, isinalaysay ng matandang kasambahay ang kalupitan na sinapit ni Mina. Nabanggit din nito ang tungkol sa pambihirang kwintas na pag-aari ng ina ni Mina na inagaw ni Catalina, ang kwintas na pamilyar kay Manang Rosa noong nagsisilbi pa siya sa isang banyagang pamilya, 20 taon na ang nakararaan. Ang paglalarawang iyon ay eksaktong tumugma sa nawawalang alahas ng yumaong Senyora Virel. Hindi na nagsayang ng oras si Gabriel. Ginamit niya ang kanyang awtoridad bilang direktor at lihim na iniutos ang isang mabilisang pagsusuri ng DNA. Inihahambing ang dugo ni Mina sa nakatagong pribadong database ng pamilya Virel. Habang ginagawa ang operasyon upang isalba ang buhay ng babae, dumating ang kumpirmasyon, 100% tugma. Ang pulubing babae na inalipin at sinaktan ng sariling asawa na halos mamatay sa malamig na sahig ng kusina ay walang iba kundi si Wilhelmina Virel, ang nag-iisang reyna at nagmamay-ari ng bilyon-bilyong halaga ng imperyong medikal na kinatatayuan nila ngayon. Agad na inihayag ni Gabriel ang Code Royal sa kanyang mga pinagkakatiwalaang tauhan, isang direktiba na nag-uutos ng pinakamataas na antas ng seguridad at pag-aalaga na inilalaan lamang para sa pinuno ng institusyon. Inilipat si Mina sa pinakapribado at pinakaligtas na silid ng ospital, malayo sa anumang mata na maaring magdala ng panganib. Matapos ang mahaba at nakakapagod na operasyon, naiwan si Gabriel sa tabi ng kama ni Mina. Ang mga makinarya sa paligid ay tahimik na nagmamasid sa mahinang paghinga ng babae. Kumuha si Gabriel ng isang malinis na bimpo
Ibinabad sa maligamgam na tubig at buong pag-iingat at lambing na pinunasan ang mga natitirang dumi, tuyong dugo, at putik sa namumutlang mukha ni Mina. Walang halong pandidiri, kundi purong paggalang at awa ang bumalot sa puso ng doktor. Sa bawat pagdampi ng bimpo, tila pinapawi niya ang bawat sakit at pang-aabusong hinarap nito. Siya ang magiging sandalan ng babaeng ito sa oras na magising siya. Ngunit sa kabila ng pag-aalaga ni Gabriel, isang malaking katanungan ang patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Paano napunta sa isang bahay ampunan ang nag-iisang tagapagmana? Bakit sadyang itinago ng dating pamunuan ng viral group ang pagkawala nito sa loob ng higit 20 taon? Sa halip na hanapin ito, mayroon bang mga taong nag-aabang sa kanyang pagbagsak bago pa man siya magkamalay sa kanyang tunay na kapangyarihan? Habang nananatiling walang malay si Mina, dahan-dahang inabot ni Gabriel ang nakabalot na kamay nito. Ang init ng kanyang palad ay nagbigay ng isang tahimik na pangako ng kaligtasan para sa babaeng matagal nang pinagkaitan ng pagmamahal. Marahan siyang yumuko palapit sa taingan nito at bumulong. "Nahanap na rin kita, senyorita. Dito, ligtas ka na." Ang patak ng dextrose sa malamig na kwarto. Ang marahang pagpatak ng malinaw na likido mula sa dextrose patungo sa kanyang ugat ang unang nagpabalik sa diwa ni Wilhelmina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang puting kisame at ang amoy ng malinis na silid pagamutan ang sumalubong sa kanya. Nanlalabo pa ang kanyang paningin at ang buo niyang katawan ay tila binalot ng manhid na kirot, lalo na ang kanyang likuran na nababalot ngayon ng makapal at malambot na benda. Ngunit bago pa man niya lubos na maintindihan kung nasaan siya, isang likas na ugali ng isang ina ang nangibabaw. Nanginginig na gumapang ang kanyang kamay pababa sa kanyang tiyan. Wala na ang umbok. Wala na ang maliit na buhay na kanina lamang ay pilit niyang pinoprotektahan. Sa kanyang tabi, nakaupo si Dr. Gabriel Inares. Maagap nitong napansin ang paggising ng pasyente at ang pagkapakla ng mukha nito nang maramdaman ang kawalan sa kanyang sinapupunan. Lumapit si Gabriel, inabot ang nanginginig na kamay ni Mina at hinawakan ito ng may buong pag-iingat, tila isang napakarupok na salamin na ayaw niyang mabasag. "Mina," malumanay at puno ng kalungkutan ang boses ng doktor. "Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya upang isalba ka, ngunit hindi na umabot ang sanggol. Patawad." Walang matining na sigaw na umalingaw-ngaw sa loob ng silid. Walang pagwawala o paghampas. Ang pinakamatinding sakit ay hindi kailanman maipapahayag sa pamamagitan ng ingay. Tanging ang marahas na pagyanig ng balikat ni Mina ang nagsilbing patunay ng pagkawasak ng kanyang mundo. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi hanggang sa muling magdugo ang sugat nito kanina, habang ang mga luha ay nagunahang pumatak, kasing bigat ng tingga at kasing init ng sabaw na sumunog sa kanyang laman. Ang bawat paghikbi ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinatarak sa kanyang dibdib. Hindi nagsalita si Gabriel upang sabihing magiging maayos din ang lahat, dahil alam niyang isang kasinungalingan yon. Sa halip, tumayo siya, kumuha ng isang makapal at mainit na kumot at maingat itong ibinalot sa nanginginig na katawan ni Mina. Nananatili siya sa tabi nito, nag-aalok ng isang tahimik ngunit matibay na sandalan habang inilalabas ng babae ang lahat ng dusa ng kanyang kaluluwa. Habang nakatingin si Mina sa kawalan, unti-unting pumalit sa kanyang isipan ang mga huling salitang binitawan ng kanyang asawa bago siya iwanang nag-aagaw buhay sa malamig na sahig. "Tingnan mo nga yung ginawa mo. Nakakadiri ka. Linisin mo yung kalat mo." Ang kalat na tinutukoy ng lalaking iyon ay ang sarili nilang anak. Sa pagkakataong yon, tuluyang napigtas ang huling sinulid na nagdudugtong sa kanya sa nakaraan. Ang bulag na pag-ibig, ang pilit na pag-unawa, at ang mapangaliping utang na loob
na ipinukpok sa kanyang isipan ni Doña Carmela. Lahat ng yon ay namatay kasama ng kanyang sanggol. Ang mga luhang patuloy na umaagos sa kanyang pisngi ay unti-unting lumamig. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pag-asa at pagmamakaawa, ay naging kasing tigas ng yelo. Isang tanong ang dumaan sa kanyang isipan. Nasaan sila? Nasaan ang pamilyang pinagsilbihan niya ng buong buhay habang siya ay nakikipaglaban kay kamatayan dito sa ospital? Ang sagot ay malinaw. Wala silang pakialam. Mas mahalaga sa kanila ang isang hapunan kaysa sa buhay ng kanyang anak. Ang katahimikan ng silid ay nahati ng bumukas ang pinto. Pumasok ang isang nurse, may bakas ng pag-aangan sa kanyang mukha, habang may hawak na isang murang bulaklak na gawa sa plastik, ang uri na mabibili lamang sa tabi-tabi. Sa tangkay nito ay nakatali ang isang lukot at maduming piraso ng papel. "Pasensya na po, Doc Ma'am," nahihiyang wika ng nurse. "May nagpabigay po nito mula sa labas. Ibinilin lang daw po ng isang lalaki na galing ito sa pamilya ng pasyente. May mensahe po." Kinuha ni Gabriel ang bulaklak, kunot noong binasa ang papel, at pilit na itinago ito mula kay Mina dahil sa galit na sumilay sa kanyang mga mata. Ngunit inilahad ni Mina ang kanyang kamay, tahimik na nag-uutos na ibigay sa kanya ang papel. Wala nang magawa si Gabriel kundi iabot ito. Binuklat ni Mina ang lukot na papel. Ang sulat kamay ay pamilyar, kay Catalina. "Hope you clean up your mess well bago ka umuwi. Masyado kaming busy sa VIP guest namin para asikasuhin ang mga drama mo. Rest well, utusan. Huwag kang mag-alala. Inaalagaan ko ng mabuti ang asawa mo." Tinitigan ni Mina ang mga salita nang walang anumang emosyon na mababakas sa kanyang mukha. Walang luha, walang panginginig. Marahanyang itiniklop ang papel. Ang mga demonyong yon ay nagdiriwang sa kanyang pagbagsak. Iniisip na tuluyan na nila siyang nadurog. Hindi nila alam na ang apoy na ginamit nila upang sunugin siya ang mismong apoy na bubuhay sa isang bagong Wilhelmina. Ang lukot na papel ng mensahe. Ang lukot na papel na hawak ni Wilhelmina ay unti-unting napunit sa higpit ng kanyang pagkakakuyom. Tinitigan siya ni Dr. Gabriel Inares, hindi na nakikita ang bakas ng mahina at takot na babaeng isinugod sa emergency room kagabi. Sa halip, isang nakakapasong lamig ang bumalot sa mga mata nito. Batid ng doktor na ito na ang tamang panahon. Huminga ng malalim si Gabriel bago kinuha ang isang makapal na folder na gawa sa itim na balat. May nakaukit na gintong sagisag sa gitna at maingat itong inilapag sa maliit na mesa sa tabi ng kama ni Mina. "Mina, may kailangan kang malaman," panimula ni Gabriel. Ang kanyang boses ay seryoso, ngunit puno ng paggalang. "Kagabi, habang isinasalba namin ang buhay mo, kinailangan namin ng bihirang uri ng dugo na tumugma sa'yo. Bukod doon, nakita ko ang marka sa iyong balikat, ang gasuklay na buwan. Idagdag pa ang kwintas na inilarawan ni Manang Rosa na ninakaw sa'yo. Ginawa ko ang aking tungkulin at pinasuri ang iyong DNA sa aming pribadong database." Kumunot ang noo ni Mina, hindi pa lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salitang binibitawan ng doktor. Dahan-dahang binuklat ni Gabriel ang folder. Ipinapakita ang mga opisyal na dokumento at resulta ng laboratorio. Hindi ka isang pulubi na pinulot lamang sa ampunan. Ikaw ang nag-iisang anak ng yumaong tagapagtatag ng ospital na ito. Patuloy ni Gabriel, tinititigan ng diretso ang mga mata ni Mina. Ikaw ang nawawalang tagapagmana ng Virel Medical Empire. Ang buong ospital na ito at lahat ng kumpanyang nakapailalim dito ay pag-aari mo, Wilhelmina Virel. Natigilan si Mina. Tiningnan niya ang kanyang magagaspang at sugatang mga palad, mga kamay na sanay sa paghuhugas ng maruruming pinggan, paglalaban ng damit ng ibang tao, at pagmamakaawa para sa kakarampot na barya. Paanong ang isang babaeng habambuhay na itinuring na pabigat at walang kwenta
ay nagmamay-ari ng ganito kalaking imperyo? Sa unang pagkakataon, muling gumapang ang takot sa kanyang dibdib. Isang takot na baka ito ay isa na namang malupit na panlilinlang ng tadhana. Ngunit nang isipin niya ang panlilinlang, bumalik sa kanyang gunita ang duguang sahig, ang nakakapasong init ng sabaw, at ang malamig na pagtalikod ng lalaking pinangakuan niya ng kanyang buhay. Ang takot ay mabilis na namatay, pinalitan ng isang matibay na paninindigan na nag-ugat mula sa puot ng isang inang nawalan ng anak. Marahan niyang inalis ang kumot na nakabalot sa kanya. Pilit niyang inignora ang matinding kirot sa kanyang likuran nang dahan-dahan siyang bumangon. Agad na umalalay si Gabriel, ngunit itinaas ni Mina ang kanyang kamay upang pigilan ito. Nais niyang tumayo sa sarili niyang mga paa. Naglakad siya patungo sa malaking salamin sa loob ng banyo ng kanyang pribadong silid. Ibinaba niya ng bahagya ang kanyang damit pang-ospital upang masilayan ang makapal na benda at ang mga mapupulang peklat ng paso na lumampas sa gilid nito. Tinitigan niya ang kanyang sariling refleksyon. Ang mga sugat na ito ang magiging permanenteng paalala ng kalupitan ng mga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Hindi niya tatakpan ang mga peklat na ito sa hinaharap. Hindi ito marka ng kanyang kahihiyan, kundi isang baluti na isusuot niya bilang patunay na siya ay nakaligtas mula sa impyerno. Bumalik siya sa kama at umupo ng tuwid. Walang anumang pagdadalawang isip, inilahad niya ang kanyang kamay kay Gabriel. Inabot agad ng doktor ang isang mabigat at gintong ballpen. Ibinaba ni Mina ang dulo ng ballpen sa huling pahina ng dokumento sa ibabaw ng linyang matagal nang naghihintay sa kanyang pangalan. Ang bawat hagod ng tinta sa papel ay tila pagputol sa matitibay na kadena ng utang na loob na matagal na sumakal sa kanya. Pinirmahan niya ang kanyang tunay na pangalan ng buong linaw at katapangan. Gabriel. Malamig at formal na wika ni Mina, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. May mga pinirmahan akong papeles para kay Alejandro kahapon, isang pautang mula sa Golden Vulture Lending. Gusto kong simulan mo ang isang tahimik at malalim na investigasyon tungkol sa lahat ng utang na ipinangalan niya sa akin. Alamin mo kung gaano kalalim ang utang nila at kung sino ang mga pinagkakautangan. Masusunod, senyorita. Mabilis na tugon ni Gabriel, bakas ang paghanga sa mabilis na pagbabago at talas ng isip ng bagong pinuno. Tumingin si Mina sa labas ng bintana. Pinagmamasdan ang nagtataasang mga gusali ng lungsod, ang mga taong nagtatamasa ng mamahaling hapunan kagabi, habang siya ay nag-aagaw buhay ay hindi alam na nagbago na ang ihip ng hangin. Kailangan nilang matikman ang buhay na matagal nilang ipinalasap sa kanya, ang kawalan, ang pagkagutom, at ang matinding kahihiyan. Ano pa po ang inyong unang utos? Tanong ni Gabriel. Humarap si Mina, ang kanyang mga mata ay walang kahit anong anino ng awa. Ipasara mo ang lahat. I-freeze ang lahat ng bank accounts, credit lines, at anumang pinansyal na koneksyon na nakapangalan sa akin, maging ang mga joint accounts namin ng asawa ko. Titingnan natin kung hanggang saan aabot ang kayabangan nila kung wala na silang mananakaw mula sa akin. Tumango si Gabriel, agad na inilabas ang kanyang telepono upang isagawa ang mga utos ng bagong reyna. Ang sunod-sunod na paglapat ng kanyang mga daliri sa teklado ng telepono. Ang sunod-sunod na paglapat ng mga daliri sa teklado ng telepono ni Dr. Gabriel Inares ay naging simula ng isang tahimik ngunit malakas na unos na paparating sa buhay ng mga taong nagtapon kay Wilhelmina. Wala silang kamalay-malay na ang mundong pinaghaharian nila ay unti-unti nang gumuho. Sa isang mamahaling butik ng mga designer bags sa gitna ng syudad, masayang nakakapit si Catalina sa braso ni Alejandro. Suot ang kanyang paboritong pulang bestida, buong kayabangan niyang itinuro ang isang bagong labas na handbag na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Walang atubiling lumapit si Alejandro sa kaha at mayabang na inilabas ang kanyang kumikinang na gold credit card.
Inaasahan niyang makikita ang paghanga sa mga mata ng kahera tulad ng nakasanayan niya sa tuwing ginagamit niya ang perang ninanakaw niya mula sa mga account ni Mina. Ipinasok ng kahera ang card sa makina. Isang tahimik na pagproseso at pagkatapos ay lumabas ang isang pulang mensahe sa maliit na screen. Sir, pasensya na po. Pero decline po ang card ninyo. Magalang ngunit may halong pag-aalinlangan na wika ng kahera. Napakunot ang noo ni Alejandro. Kinuha niya ang card at inabot ang isa pang paborito niyang credit card. Isa sa mga joint accounts nila ni Mina na madalas niyang gamitin para sa mga luho ni Catalina. Baka may sira lang ang system niyo. Subukan mo ito. Imposibleng walang laman yan. Muling sinubukan ng kahera. Ngunit ganoon pa rin ang resulta. Declined? Nagsimulang magbulong-bulungan ang ibang mga mayayamang mamimili sa paligid. Ang mukha ni Catalina ay unti-unting namula sa matinding kahihiyan. Binawi niya ang kanyang kamay mula sa braso ni Alejandro at palihim itong kinurot. Ano ba, Alejandro? Nakakahiya ka. I told you to check your limits bago mo ako dalhin dito. Pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Nanginginig sa galit at kalituhan, sa pilitang hinila ni Alejandro si Catalina palabas ng tindahan. Sinubukan niyang buksan ang kanyang mobile banking app sa kanyang telepono, ngunit tumambad sa kanya ang isang nakakapanlamig na mensahe. Ang lahat ng kanyang mga account ay pansamantalang sinuspinde at naka-freeze dahil sa isang utos ng mas nakatataas na awtoridad ng bangko. Habang nagkakagulo ang dalawa, isang mas malalang kahihiyan ang nagaganap sa kabilang bahagi ng syudad. Sa isang marangyang pagtitipon ng mga matataas na ginang sa lipunan, masayang nakikipagkwentuhan si Doña Carmela. Ipinagmamalaki niya ang nalalapit na malaking pamumuhunan sa kanilang kumpanya at ang napakagandang si Catalina bilang bagong partner ng kanyang anak, pilit na ibinabaon sa limot ang asawang nasa ospital. Nakataas ang kanyang baba, in-enjoy ang inggit sa mga mata ng kanyang mga amigas. Ngunit ang kanyang ilusyon ng kayamanan ay binasag ng pagdating ng tatlong lalaking nakasuot ng formal na uniforme ng bangko, kasama ang dalawang gwardiya. Walang anumang pag-aalinlangan na lumapit ang pinuno ng grupo sa hapag ni Doña Carmela at inabot ang isang legal na dokumento. Ginang Carmela, kami po ay mula sa Universal na Bangko. Naparito po kami upang kumpiskahin ang inyong mamahaling sasakyan na nakaparada sa labas. 4 na buwan na po kayong hindi nagbabayad at ang mga tseke na ibinigay ng inyong anak ay tumalbog lahat kaninang umaga. Malakas at malinaw na pahayag ng ahente. Sapat upang marinig ng buong bulwagan. Ang mga dating pumupuring amigas ay biglang nagtakpan ng mga bibig, nagpapalitan ng mapanuyang tingin. Ang mukha ni Doña Carmela ay namutla at nagkulay abo. Ang hiya na pinakaiingatan niya, ang mismong dahilan kung bakit niya pinahirapan si Mina, ay tuluyang nayurakan sa harap ng publiko. Wala siyang nagawa, kundi ang magtakip ng muka at patakbong umalis ng pagtitipon. Sumakay ng ordinaryong taxi habang naririnig ang halakhak ng mga taong itinuturing niyang kaibigan. Nagsalubong ang tatlo sa kanilang malaking bahay. Lahat ay kip-kip ang matinding galit at pagkadismaya. Nagsimula ang matinding sigawan sa sala. Sinisi ni Doña Carmela si Alejandro sa pagiging iresponsable, habang sinisi naman ni Catalina ang lalaki sa pagpapahiya sa kanya sa mall. Ang kanilang pagtatalo ay naputol ng sunod-sunod at napakalakas na paghampas ng bakal sa kanilang mataas na tarangkahan. Bago pa man makalabas si Alejandro upang alamin kung sino ang nanggugulo, pilit na binuksan ng 5 malalaking lalaki ang gate at tuloy-tuloy na pumasok sa kanilang kabahayan. Sila ang mga kinatawan ng Golden Vulture Landing. Napaatras si Alejandro, biglang nawala ang kanyang kayabangan. Anong ginagawa niyo rito? Wala pa sa due date ang bayad ko. Ang pinuno ng mga lalaki, isang matangkad na may peklat sa leeg, ay ngumiti ng nakakakilabot. Hakbang-hakbang itong pumasok sa malawak at malinis na sala ng bahay.
Tiningnan ng lalaki ang mamahaling Persian rug na nakalatag sa gitna. Ang mismong basahan na pilit pinapalinis ni Doña Carmela kay Mina gamit lamang ang mga kamay at tuhod nito. Walang habas na ipinahid ng lalaki ang ilalim ng kanyang makapal at putikang sapatos sa ibabaw ng mamahaling tela. Iniiwan ang makapal na dumi mula sa kalsada. Napasigaw si Doña Carmela, ngunit nang akma siyang lalapit upang magalit, tiningnan siya ng lalaki ng matalim, dahilan upang mapako ang matanda sa kanyang kinatatayuan dahil sa takot. Nagbago na ang patakaran, Alejandro. Malamig na wika ng lalaki, inihahagis ang mga papeles sa lamesa. Ang kumpanya namin ay binili ng isang bilyonaryong korporasyon kaninang madaling araw, at ang unang utos ng bagong may-ari, kolektahin ang lahat ng utang mo kasama ang interes. Ngayon din, kapag hindi ka nakapagbayad bukas ng umaga, kukunin namin itong bahay nyo. Wala na kayong matatakbuhan. Frozen na ang lahat ng pera nyo. Tuluyang umalis ang mga lalaki, iniwan ang bahay na may maruming sahig at mga kaluluwang nababalot ng matinding kaba. Gumuho ang tuhod ni Alejandro. Wala na siyang pera. Ang kumpanya niya ay lubog na sa utang. Tiningnan niya si Catalina para humingi ng suporta, ngunit nakita niya ang matinding pandidiri sa mga mata ng babae. Ang barko ay unti-unti nang lumulubog. Sa gitna ng kanilang ganap na desperasyon, biglang umilaw ang screen ng telepono ni Alejandro. Isang formal na email ang dumating. Nanginginig ang mga kamay niyang binuksan ang mensahe. Kumislap ang isang maliit na pag-asa sa kanyang mga mata nang mabasa ang nakasulat. Ito ay nagmula sa opisina ng misteryosong CEO ng Viral Group, ang VIP investor. Nakasaad sa mensahe na handa ang korporasyon na bilhin ang lahat ng utang ng kanyang kumpanya at bigyan sila ng malaking pamumuhunan. Sa isang kondisyon, kailangan nilang pumunta sa Viral Tower bukas ng 10:00 ng umaga para sa formal na pagpirma. "Babe! Mama! Ligtas na tayo!" Sigaw ni Alejandro, muling nabuhayan ng kayabangan. "Bukas, sasagipin tayo ng Viral Group. Sabi ko na nga ba, hindi ako pababayaan ang galing ko sa negosyo." Nagyakap sina Alejandro at Catalina habang napangiti ng malapad si Doña Carmela. Inisip nilang lahat na sa wakas ay makakamit na nila ang kayamanang matagal nilang inaasam. Wala silang kaalam-alam na ang imbitasyong yon ay hindi isang pagsagip, kundi isang tiket patungo sa kanilang sariling bitayan. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng tahimik at malamig na tanggapan, ay ang paglabas ng mainit na papel mula sa makina ng printer. Ang mainit na papel na lumabas mula sa makina ng printer kahapon ay naging tiket ni na Alejandro at Catalina patungo sa kanilang inaakalang tuluyang pag-ahon. Kinaumagahan, tila nakalimutan na ng buong kabahayan ang kahihiyang sinapit nila mula sa mga maniningil ng utang. Ang takot na bumalot sa kanila kagabi ay mabilis na napalitan ng sukdulang kayabangan at ilusyon ng tagumpay. Sa harap ng malaking salamin sa kanyang kwarto, maingat na inayos ni Alejandro ang kanyang sarili. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na suit na pilit niyang ipinalinis sa labas gamit ang natitirang barya sa kanyang pitaka. Tumabi sa kanya si Catalina. Suot ang isang hapit at eleganteng puting bestida. Ang kanyang mga labi ay nakapinta ng mapupulang kulay na sumisimbolo sa kanyang ambisyon. Tiningnan nila ang kanilang mga sarili sa salamin. Parehong bilib na bilib sa kanilang anyo. Marahang iniayos ni Alejandro ang kurbata sa kanyang leeg. Ang telang iyon ay yari sa pinakamamahaling seda, makintab at walang anumang gusot. Hindi na sumagis sa kanyang isipan kung paano ito napunta sa kanyang aparador. Hindi niya naalala ang mga gabing nakayuko si Wilhelmina sa ilalim ng malamig na ilaw. Pilit na itinatago ang mga sugat at paltos sa kanyang mga daliri. Mula sa walang tigil na pananahi, mabigyan lamang siya ng regalong magpapataas sa kanyang kumpiyansa. Para kay Alejandro, ang kurbatang ito ay simbolo ng kanyang karangyaan.
Ngunit sa katotohanan, ito ay binili ng pawis at dugo ng babaeng itinapon niya sa malamig na sahig. Tingnan mo nga naman tayo, babe. Bagay na bagay tayong maging bilyonaryo. Mayabang na wika ni Alejandro habang hinahaplos ang bewang ni Catalina. Sabi ko na nga ba, hindi hahayaan ng langit na bumagsak ang isang magaling na negosyanteng tulad ko. Siguro ay matagal nang nakikita ng Viral Group ang potensyal ko, kaya nila tayo sinalo. Humalakhak ng malambing si Catalina at inihilig ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Of course, love, deserve natin ito. At kapag nakuha na natin ang investment na yan, ano na ang balak mo doon sa asawa mong pabigat? Nakakahiya namang magkaroon ka ng asawang mukhang basurera kapag nasa high society na tayo. Isang malamig at walang pusong nanongiti ang sumilay sa labi ni Alejandro. Huwag mo na siyang isipin. Pagkatapos ng pirmahan nun ngayon, ipadadala ko na agad ang papeles ng diborsyo sa ospital kung saan man siya dinala ng matandang hukluban na si Rosa. Baka nga tumakas na rin ang babaeng yon dahil wala namang pambayad sa pagpapagamot. Ibabasura ko na siya ng tuluyan at ikaw na ang magiging tunay na ginang ng bahay na ito. Mula sa labas ng pinto, narinig nila ang masiglang boses ni Doña Carmela. Pumasok ang matanda na may hawak na pamahipay, muling nakasuot ng kanyang mga pekeng alahas upang bawiin ang hiya na nawala sa kanya kahapon. Heto na ang mga anak kong mag-aahon sa atin. Ayusin ninyo ang pakikipag-usap sa CEO, ha? Ipakita ninyong nabibilang tayo sa mataas na antas ng lipunan. Iwan na natin ang mga walang kwentang tao sa nakaraan. Puno ng pag-asa at walang hanggang kayabangan, umalis sina Alejandro at Catalina patungo sa sentro ng syudad. Nang bumungad sa kanila ang napakalaki at nakakalulang gusali ng Viral Group, halos lumuwa ang mga mata ni Catalina sa pagkamangha. Ang gusali ay gawa sa nagtataasang salamin at asero, isang palasyo ng kapangyarihan na nagpapasikip sa dibdib ng sinumang ordinaryong tao. Ngunit para sa dalawang pusakal, ito ang kanilang bagong kaharian. Pagpasok nila sa malawak na lobby, sinalubong agad sila ng mga nagtataasang gwardiya at formal na receptionists. Nang sabihin ni Alejandro ang kanyang pangalan bilang VIP guest, tila nagbago ang ihip ng hangin. Sabay-sabay na yumuko ang mga staff upang magbigay galang. Inalalayan sila patungo sa isang pribadong elevator na inilalaan lamang para sa mga pinakamataas na opisyal. Bawat ngiti ng mga empleyado, bawat pagtango nila ng may respeto, ay lalong nagpapalaki sa ulo ni na Alejandro at Catalina. Wala silang kamalay-malay na ang lahat ng paggalang na ito ay isang mahusay na pinagplanuhang palabas na iniutos ni Mina, isang patibong upang iangat sila sa pinakamataas na ulap bago sila tuluyang ihulog sa matigas na lupa. Ang pagtigil ng elevator sa pinakamataas na palapag ay naghudyat ng kanilang pagdating sa executive floor. Ang buong pasilyo ay nababalot ng isang tahimik ngunit nakakaintimidang karangyaan. Makapal ang karpet sa sahig at ang mga dingding ay pinalamutian ng mga sining na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Habang naglalakad sila patungo sa dulo ng pasilyo, isang kakaibang detalye ang napansin ni Catalina na bahagyang nagpakunot sa kanyang noo. Sa harap ng napakalaki at mabigat na pintuan na gawa sa kahoy, may nakaukit na gintong karatula na nagsasabing Office of the CEO and Chairman. Ngunit ang bahagi kung saan dapat nakasulat ang pangalan ng opisyal ay ganap na blangko. Walang pangalan, walang pagkakakilanlan, isang misteryo na nagdulot ng kaunting kaba sa dibdib ni Catalina. Babe, bakit walang pangalan ng pinto? Hindi ba dapat nakalagay kung sino ang may-ari nito? Pabulong na tanong ni Catalina. Bahagyang humigpit ang kapit sa braso ni Alejandro. Pilit na iwinaksi ni Alejandro ang kaba at ngumiti ng mayabang. Huwag kang praning. Ang mga tunay na bilyonaryo ay palaging low profile at may mga kakaibang gusto. Ang mahalaga,
Tayo ang pinili nilang iligtas. Tara na, naghihintay na ang bilyones natin. Binuksan ng sekretarya ang mabibigat na pintuan patungo sa isang napakalawak na boardroom. Ang buong dingding sa kabilang dulo ay gawa sa purong salamin na nagpapakita ng kabuuan ng syudad na nasa ilalim ng kanilang mga paa. Sa dulo ng mahabang mesa, na gawa sa makintab na kahoy, isang malaking executive chair ang nakatalikod sa kanila, nakaharap sa malawak na bintana. Mula sa likuran ng silya, makikita ang isang babaeng nakaupo ng napaka-elegante. Ang kanyang balikat ay nababalot ng isang mamahaling itim na silk dress. Walang sino man ang nagsasalita. Ang tanging maririnig sa buong silid ay ang tahimik at mabigat na paghinga ng hangin mula sa aircon. Napalunok si Alejandro, pilit na inaayos ang kanyang boses bago magsalita upang magpakilala sa taong magbibigay sa kanila ng lahat ng yaman sa mundo. Ang marahang pag-ikot ng silya ng CEO. Ang marahang pag-ikot ng silya ng CEO ay tila pag-ikot ng tadhana na matagal nang hinihintay ng langit na mangyari. Bago pa man tuluyang humarap ang silya, inayos ni Alejandro ang kanyang tayo. Ipinagmalaki ang kanyang dibdib at buong kayabangang sinimulan ang kanyang inensayong pagbati. Magandang umaga po. Ako si Alejandro, ang pinuno ng naputol ang kanyang pananalita. Tila biglang ninakaw ang hangin mula sa kanyang mga baga. Tuluyan nang humarap ang malaking executive chair at ang figura ng taong nakaupo roon ay nagpatigil sa pag-ikot ng kanyang mundo. Ang inaasahan niyang bilyonaryong matanda o dayuhang negosyante ay isang malaking ilusyon. Nakaupo sa mismong trono ng imperyong yon ay ang babaeng itinapon niya sa malamig na sahig. Ilang araw lamang ang nakalipas. Si Wilhelmina, ngunit hindi ito ang Wilhelmina na kilala nila. Wala na ang kupas na duster, wala na ang magulong buhok, at higit sa lahat, wala na ang mga matang laging nakayuko at nagmamakaawa. Suot ni Mina ang isang napaka-eleganteng itim na silk dress. Ang disenyo nito sa likuran ay sadyang mababa. Buong pagmamalaking ipinapakita ang mapula at sariwa pang peklat ng matinding paso, isang permanenteng paalala ng kanilang kalupitan, na ngayon ay isinusuot ng reyna bilang kanyang pinakamatibay na baluti. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mukha ay walang kahit anong bakas ng emosyon. Malamig, puno ng kapangyarihan. Sa tabi ni Alejandro, naramdaman ni Catalina na tila hinihigop ang lahat ng dugo sa kanyang katawan. Namutla ang kanyang mukha na kanina lamang ay puno ng kolorete at ang kanyang mga tuhod ay nagsimulang manginig sa ilalim ng kanyang mamahaling bestida. Sa gitna ng nakakabinging katahimikan ng malawak na silid, marahang inabot ni Mina ang isang maliit na porselanang tasa mula sa mesa. Walang pagmamadali. Dahan-dahan siyang humigop ng mainit na tsa. Ang mahinang paglapat ng porselanang tasa sa platito ay lumikha ng isang malinaw at matining na himig. Isang pamilyar na tunog na nagpabalik ng alaala sa isipan ni Alejandro. Ito ang eksaktong disenyo ng tasang madalas ipahugas ni Doña Carmela kay Mina habang ito ay pinapagalitan. Ngayon, ang tasang yun ay hawak ng babaeng may kakayahang bilhin ang kanilang buong buhay ng daan-daang beses. Mina? Nautal na wika ni Alejandro. Pilit na inuunawa ang nakikita ng kanyang mga mata. Mabilis na napalitan ng inis ang kanyang gulat. Pilit na kumakapit sa natitira niyang kayabangan. Anong ginagawa mo rito? Baliw ka ba? Paano ka nakapasok sa opisinang ito? Umalis ka dyan bago pa dumating ang tunay na CEO. Gusto mo ba tayong ipahamak? Hindi sumagot si Mina. Ibinaba lamang niya ang kanyang tasa. Sa halip na siya ang magsalita, bumukas ang isang pribadong pinto sa gilid ng silid at lumabas si Dr. Gabriel Inares. Suot ang kanyang formal na uniforme bilang direktor ng paggamutan at tagapayo ng korporasyon. May bitbit itong makapal na patong ng mga itim na folder. Alejandro, malamig at formal na panimula ni Gabriel,
Huminto sa tabi ng silya ni Mina. Huwag mong taasan ng boses ang may-ari ng gusaling kinatatayuan mo. Ipinapakilala ko sa inyo ang nag-iisang tagapagmana ng Virel Medical Empire at ang tunay na nagmamay-ari ng lahat ng kumpanyang nagpapahiram sa inyo ng pera. Ang aming chairman at CEO, si Senyorita Wilhelmina Virel. Gumuho ang sahig sa ilalim ng mga paa ni na Alejandro at Catalina. Ang hangin ay naging napakabigat, sapat upang hindi sila makahinga. Nanlalaki ang mga mata ni Alejandro habang nagpapalipat-lipat ang tingin kay Gabriel at sa kanyang asawa. Ang asawa niyang tinawag niyang pabigat. Ang asawa niyang pinagnakawan niya ng pera. Ang asawa niyang hinayaan niyang makunan sa malamig na sahig dahil sa isang maruming damit. Siya ang bilyonaryong VIP investor. Dahan-dahang tumayo si Mina. Bawat hakbang niya palapit sa kanila ay tila pagbagsak ng maso sa kanilang mga kaluluwa. Walang sigaw, walang pagwawala. Ngunit ang matinding awtoridad na nagmumula sa kanyang presensya ay nakakapanghina. Paglapit niya sa dulo ng mesa, marahan niyang kinuha ang unang folder na inabot ni Gabriel at walang kaabog-abog na inihagis ito sa mismong paanan ni Alejandro. Kumalat ang mga papeles sa sahig. Educational plan para sa bata? Malamig at sarkastikong tanong ni Mina. Ang boses ay tumatagos sa buto. Pekeng pirma ko sa pagkuha ng milyon-milyong utang mula sa iba't ibang kumpanya. Inangkin mo ang pangalan ko para nakawin ang pera ng pamilya ko, Alejandro. At ang matapang na si Catalina, ang pekeng financial advisor, ang tumulong sa'yo na ilipat ang mga ninakaw na pondo sa mga offshore accounts. Napalunok si Catalina at sa isang likas na ugali ng isang duwag, dahan-dahan siyang umatras ng isang hakbang palayo kay Alejandro. Unti-unting kumakawala mula sa pagkakahawak ng lalaki. Inihagis muli ni Mina ang isa pang makapal na folder. Tumama ito sa dibdib ni Alejandro bago bumagsak sa lupa. Iyan ang buong record ng mga utang ng pamilya nyo na binili ko lahat kahapon. Wala na kayong kumpanya, wala na kayong bahay, wala na kayong natitirang pera kahit pambili ng tubig. Pag-aari ko na ang buong buhay nyo. Mina, mag-asawa tayo. Nanginginig na pagsamo ni Alejandro. Biglang nawala ang halimaw, pinalitan ng isang kaawa-awang lalaking nagmamakaawa. Lumuhod siya sa malamig na sahig, pilit na inaabot ang laylayan ng mamahaling damit ng kanyang asawa. Patawarin mo ako, hindi ko alam. Kung alam ko lang sana, kung alam mo lang na ako ang may-ari ng lahat ng ito, hindi mo sana pinatay ang anak natin? Mabilis at nakamamatay na putol ni Mina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, ngunit ang kanyang muka ay nanatiling kalmado. Hindi siya umaatras, hindi siya umiiwas. Napakadumi mong tao, Alejandro. Kinuha ni Mina ang huling piraso ng papel, isang legal na dokumento. Malamig niyang ipinahid ito sa pisngi ni Alejandro bago ito tuluyang binitawan upang mahulog sa kandungan ng nakaluhod na lalaki. Dokumento ng diborsyo. Patuloy ni Mina, ginagamit ang mismong linyang sumira sa kanyang kaluluwa. Nakakadiri ka, Alejandro. At ngayon, linisin mo ang sarili mong kalat. Bago pa man makasagot ang humahagulgol na lalaki, bumukas ang mabibigat na pintuan ng boardroom. Pumasok ang 4 na unipormadong pulis, kasunod ang mga naglalakihang gwardiya ng korporasyon. Ang kanilang mga mukha ay seryoso. May hawak na opisyal na warrant of arrest. Alejandro at Catalina, matapang na pahayag ng pinuno ng mga pulis. Inaaresto namin kayo sa patong-patong na kaso ng estafa, pamemeke ng mga dokumento, at para sa iyo, Alejandro, matinding kaso ng physical abuse at domestic violence na nagresulta sa pagkawala ng isang buhay. Nanlaban si Alejandro, sumisigaw, nagmamakaawa, at pilit na gumagapang patungo kay Mina. Ngunit mabilis siyang hinawakan ng mga pulis at marahas na itinayo. Sa isang sulok, nakatitig si Catalina sa pinto. Nag-iisip ng paraan upang isalba ang sarili mula sa lumulubog na barkong ito.
paano siya makakatakas mula sa impyernong siya mismo ang gumawa. Ang malamig at matigas na tunog ng paglak ng posas sa kanyang mga pulso. Ang malamig at matigas na paglapat ng bakal sa pulso ni Alejandro ay nagpabibingi sa loob ng malawak na nasilid. Pilit niyang inilalayo ang kanyang mga kamay, umiiyak at nagmamakaawa, ngunit sadyang napakahigpit ng hawak ng mga pulis. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakita ni Catalina ang pagkakataon. Walang kahit anong pag-ibig o katapatan sa kanyang mga mata. Nang mapansin niyang nakatuon ang atensyon ng lahat sa nagwawalang si Alejandro, mabilis siyang dumukot sa loob ng nahulog na itim na bag ng lalaki. Kinuha niya ang lahat ng makapal na bundle ng natitirang pera at mabilis na isiniksik ito sa kanyang mamahaling handbag. Wala akong kinalaman sa mga kalokohan niya. Biglang tili ni Catalina, umaarting biktima habang unti-unting umaatras patungo sa pinto. Nagamit lang din ako. Siya ang may pakagagawa ng lahat ng panlolokong ito. Bago pa man makapagsalita ang mga pulis, mabilis na tumakbo palabas si Catalina. Iniiwan ang lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pagmamahal at suporta. Subalit hindi rin nagtagal ang kanyang ilusyon ng kalayaan. Sa dulo ng pasilyo, mahigpit siyang sinalubong at pinigilan ng mga naglalakihang gwardiya ng korporasyon upang isuko sa tamang awtoridad. Nakita ni Alejandro ang pagtataksil ng babaeng pinag-alayan niya ng lahat. Ang pag-alis ni Catalina dala ang kanyang huling pera ay tila isang malakas na sampal na tuluyang gumising sa kanya mula sa kanyang kahibangan. Nanghina ang kanyang mga tuhod at napaluhod siya sa sahig ng boardroom. Tumingala siya kay Mina. Ang kanyang mga mata ay namumula at puno ng mga luhang walang silbi. Nagmakaawa siya. Tinawag ang mga matatamis na alaalang matagal na niyang pinatay. Pilit na hinahanap ang asawang dating handang magpakumbaba at gawin ang lahat para sa kanya. Ngunit tinitigan lamang siya ni Mina. Walang galit sa mga mata ng reyna, walang sakit, kundi purong pandidiri at isang napakalamig na pagwawalang bahala. Isang tingin na ibinibigay sa isang basurang hindi na kailanman mapapakinabangan. Marahang tinalikuran ni Mina ang asawa, tuluyang isinasara ang kabanata ng kanilang buhay. Sa kabilang bahagi ng lungsod, ang malupit na kamay ng karma ay walang awang dumadagan kay Doña Carmela. Pilit siyang kinakaladkad palabas ng mga kinatawan ng bangko at mga otoridad mula sa kanyang ipinagmamalaking mansyon. Ang mga mamahaling kasangkapan, mga pekeng sining, at mararangyang damit ay isa-isang inilalabas at itinatapon sa harapan ng bakuran. Wala na siyang suot na sapatos, ang kanyang buhok ay magulo, at ang kanyang boses ay paos na sa kasisigaw. Sa labas ng kanilang mataas na gate, nagkukumpulan ang mga mayayamang kapitbahay na dati niyang niyayabangan sa mga pagtitipon. Nakatingin ang mga ito sa kanya, nagbubulungan, at walang pasubaling pinagtatawanan ang pagbagsak ng nagmamarunong na ginang. Ang hiya na pinakaiingatan niya, ang mismong rason kung bakit niya ipinagpalit ang kalusugan ni Mina at ang buhay ng sarili niyang apo, ay tuluyang nadurog sa putikan. Binalot ng malakas na buhos ng ulan ang hapon na yon, habang inilalabas si Alejandro mula sa matayog na gusali ng viral group upang isakay sa sasakyan ng mga pulis. Pilit siyang lumingon sa itaas, sa palapag kung saan naiwan si Wilhelmina. Ang malamig na patak ng ulan ay humampas sa kanyang mukha. Hinuhugasan ang kanyang kayabangan, ngunit hindi ang napakabigat niyang kasalanan. Sa pagluhod niya sa basang semento, bago siya ipasok sa sasakyan, isang napakasakit na katotohanan ang sumampal sa kanyang isipan. Itinapon niya ang isang purong ginto na handang magsakripisyo at magmahal sa kanya ng buo upang pulutin ang isang maruming bato na unang-unang bumiyak sa kanyang ulo. Wala siyang naiwan, kundi ang panghabambuhay na pait ng kanyang mga maling desisyon. Sa loob ng tahimik na boardroom, matapos mailabas ang mga demonyo ng kanyang nakaraan, naiwang mag-isa si Wilhelmina. Nakatitig siya sa malawak na bintana
kung saan makikita ang pag-iyak ng langit. May natitira pa ba siyang koneksyon sa mundong iniwan niya? Wala na. Ang lahat ng matitibay na kadena ay tuluyan ng naputol. Nakaramdam siya ng matinding pagod sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang dibdib ay naging magaan at malaya. Nakahinga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa pintuan upang umalis. Nang bumukas ito, nakita niya si Dr. Gabriel Inares na naghihintay sa labas ng pasilyo. Wala ang formalidad ng isang doktor at pasyente sa mga mata ng lalaki. Isang malambing, tapat, at ligtas ng ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Walang anumang salitang namutawi. Marahan itong inilabas ang kanyang kamay at inialok ito kay Mina. Naghihintay na tanggapin siya, hindi bilang isang tagapagligtas mula sa itaas, kundi bilang isang kapantay at tapat na kakampi. Ang init ng kamay ni Gabriel. Ang init ng kamay ni Gabriel na dumampi sa kanyang nanginginig na mga daliri kahapon ay nagbigay ng sapat na tapang upang harapin ni Wilhelmina ang kahuli-hulihang anino ng kanyang nakaraan. Lumipas ang ilang araw at tuluyan ng naayos ang mga papeles ng pag-angkin niya sa kanyang imperyo. Ngunit bago siya tuluyang humakbang patungo sa maliwanag na bukas, kailangan muna niyang putulin ang natitirang tanikala na nag-uugnay sa kanya sa lalaking sumira sa kanyang pagkatao. Ang malamig at madilim na silid dalawanan ng piitan ng syudad ay amoy kalawang at pilit na pag-asa. Nakaupo si Mina sa tapat ng isang lumang mesang bakal. Suot ang isang simpleng puting damit na sumisimbolo sa kanyang malinis na panimula. Walang anumang emosyon sa kanyang mukha nang bumukas ang pinto at iniluwan nito si Alejandro. Nakasuot ang lalaki ng kahel na uniforme ng mga bilanggo. Ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang mukha ay payat at may mga pasa, at ang kanyang dating nag-uumapaw na kayabangan ay napalitan ng hitsura ng isang basang aso na nagmamakaawa ng awa. Pagkaupo ni Alejandro sa kabilang dulo ng mesa, pilit itong ngumiti. Sinubukan itong abutin ang kamay ni Mina, ngunit mabilis at malamig itong iniwas ng babae. Mina, mahal ko. Alam kong babalikan mo ako. Paos at nanginginig na wika ni Alejandro. Pilit na ginagamit ang kanyang dating gaslighting at pagpapaawa. Patawarin mo na ako. Nahimasmasan na ako rito sa loob. Pinagsisihan ko na ang lahat. Tandaan mo, pamilya pa rin tayo. Ako ang asawa mo, ang ama ng anak natin. At inako ka ng nanay ko noong wala kang matakbuhan. Hindi ba sapat na dahilan iyon para bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Alam kong may mabuti kang puso, Mina. Tinitigan lamang siya ni Wilhelmina. Walang luhang namuo sa kanyang mga mata. Walang kahit anong kaba sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, nakita niya si Alejandro hindi bilang isang halimaw na dapat katakutan, kundi isang napakaliit at nakakaawang nilalang na nabubuhay lamang sa panlilinlang. Marahan niyang inilabas mula sa kanyang bag ang isang makapal na dokumento at isang itim na ballpen. Ibinaba niya ito sa mesa at itinulak patungo kay Alejandro. Wala na akong utang na loob sa inyo. Malamig, malinaw, at matatag na sagot ni Mina. Bawat salita ay tila pagpukpok ng martilyo sa kabaong ng kanilang kasal. Hindi mo ako minahal, Alejandro. Minahal mo lang ang pakinabang na nakukuha mo sa akin. Ginawa mo akong kasangkapan para itago ang mga utang mo. Ginawa mo akong alipin ng pamilya mo. At pinatay mo ang anak ko para lang maprotektahan ang kabit mo. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya dahil ang mga salitang iyon ay naging lason sa mismong araw na pinakasalan kita. Nanlaki ang mga mata ni Alejandro. Unti-unting nawasak ang kanyang pag-asa. Napagtanto niyang ang mga pamilyar na salitang dati ay madaling nagpapayuko sa kanyang asawa ay tuluyan ng nawalan ng kapangyarihan. Wala na siyang anumang hawak sa babaeng nasa kanyang harapan. Pirmahan mo na yan. Dokumento yan ng ating formal na paghihiwalay. Patuloy ni Mina, hindi inaalis ang matalim niyang paningin. At huwag mong isiping may makukuha ka kahit
isang sentimo mula sa yaman ko. Sisiguraduhin ng mga abogado ko na mabubulok ka rito sa loob habang buhay. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Nanginginig ang buong katawan ni Alejandro na kinuha ang ballpen. Wala siyang magawa. Wala siyang laban sa katotohanan at kapangyarihan na nasa harap niya ngayon. Sa kanyang pagpirma, pumatak ang kanyang mga luha sa papel, hindi dahil sa pagsisisi sa kanyang mga kasalanan, kundi dahil sa labis na panghihinayang sa kayamanang hinayaan niyang makawala. Tumayo si Mina at walang lingon-likod na naglakad palabas ng silid-dalawanan. Pag-apak niya sa labas ng presinto, sinalubong siya ng sariwang hangin at init ng hapon. Huminga siya ng napakalalim. Pinupuno ang kanyang mga baga ng hangin na walang halong takot o pang-aabuso. Sa unang pagkakataon, matapos ang napakaraming taon, naramdaman niya ang tunay na kalayaan. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay. Sa kanyang palasingsingan ay nakasuot pa rin ang mumurahing singsing na ibinigay sa kanya ni Alejandro noong sila ay ikasal. Isang piraso ng peking ginto na naging simbolo ng kanyang pagkaalipin. Dahan-dahan niyang hinubad ito. Lumapit siya sa isang kalawanging basurahan sa gilid ng kalsada at walang anumang panghihinayang na inihulog ang singsing doon. Ang kanyang nakaraan ay tuluyan ng ibinaon sa lugar kung saan ito nararapat. Ngunit sa kabila ng paglayang ito, isang maliit na tanong ang sumibol sa kanyang isipan. Paano niya muling bubuksan ang isang pusong napakatagal na nanatili sa kadiliman at sakit? May kakayahan pa ba siyang magtiwala at magmahal ng walang halong takot? Ang kanyang mga katanungan ay tahimik na nasagot nang mag-angat siya ng paningin. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang itim na sasakyan ay si Dr. Gabriel Linares. Nakasuot ito ng simpleng puting polo na nakatupi hanggang siko, malayo sa formalidad ng isang doktor. Wala itong dalang bulaklak, walang malalaking pangako. Ngumiti lamang ito nang makita siya, isang ngangiting nagbibigay ng walang hanggang kapanatagan. Naglakad si Gabriel palapit sa kanya at marahang inabot ang pinto ng sasakyan upang pagbuksan siya. Tapos na ang bagyo, Wilhelmina. Kung papayag ka, may alam akong isang tahimik na lugar na naghahain ng masarap na hapunan. Malayo sa gulo ng syudad, malapit sa dalampasigan. Tumingin si Mina sa mga mata ni Gabriel. Nakita niya ang isang lalaking handang maghintay, hindi upang angkinin siya, kundi upang samahan siya sa kanyang patuloy na paghilom. Marahan siyang tumango at sumakay, hinahayaang dalhin siya patungo sa isang bagong yugto ng kanyang buhay, kung saan ang tanging maririnig ay ang mapayapang awit ng kalikasan, ang alon ng dagat. 3 taon na ang lumipas. Ang malawak na hardin ng Birel Estate ay napupuno ng ginintuang liwanag ng araw at ng mahinang tawa ng mga kababaihan at batang malayang naglalaro sa damuhan. Nakatayo si Wilhelmina sa balkonahe, suot ang isang simpleng bestida na walang manggas. Hindi na niya pilit na itinatago ang makapal at mapulang peklat ng paso sa kanyang likuran. Para sa kanya, hindi ito marka ng kahihiyan, kundi isang korona ng kanyang katatagan. Ginamit niya ang yaman ng kanyang pamilya upang itayo ang Viral Foundation, isang ligtas na kanlungan para sa mga inang naabuso at mga inulila ng karahasan. Sa pagmamasid niya sa mga ngiti ng mga taong unti-unting nakakabangon, tinanong niya ang kanyang sarili. Napatawad na ba niya ang nakaraan? Pinatawad niya ang kanyang sarili. Matagal niyang bitbit ang sisi sa pagkawala ng kanyang anghel sa malamig na sahig na yon. Ngunit natutunan niyang tanggapin na ginawa niya ang lahat bilang isang ina. Ngunit para sa mga taong sumira sa kanya, hindi. Hanggang ngayon, nabubulok si Alejandro sa malamig na selda ng bilangguan, walang kayamanan at walang pamilyang nagmamahal, habang si Doña Carmela ay namumuhay sa labis na kahirapan at matinding kahihiyan. Hindi niya sila pinatawad, ngunit hindi na rin niya dinala ang bigat ng galit.
Ibinigay niya sa batas at sa karma ang pagpaparusa. Ang kanyang puso ay nakatagpo ng ganap na kapayapaan, hindi sa paghihiganti, kundi sa pagtulong sa iba na huwag matulad sa kanyang sinapit. Mula sa gitna ng hardin, isang maliit na batang babae na may maikling buhok ang patakbong lumapit sa balkonahe. Ang bata ay isa sa mga unang iniligtas nila mula sa isang marahas na tahanan. Mahiyain itong ngumiti, iniangat ang kanyang maliit na kamay, at inabot kay Mina ang isang maliit na kulay rosas na bulaklak na bagong pitas mula sa halamanan. Kinuha ito ni Mina nang may buong pag-iingat at marahang hinaplos ang pisngi ng bata. Ang simpleng regalong yon ay nagbigay ng init sa kanyang dibdib na mas matimbang pa kaysa sa anumang mamahaling alahas sa buong mundo. Naramdaman ni Mina ang isang pamilyar at nakakapanatag na presensya sa kanyang likuran. Dalawang malalakas at maiinit na braso ang marahang yumakap sa kanyang bewang. Sumandal si Mina sa malapad at matibay na dibdib ni Dr. Gabriel Inares. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Mina. Iniiwasan ang kanyang peklat at nag-iwan ng isang malambing at magalang na halik sa tuktok ng kanyang ulo. Walang anumang pag-aangkin o pananakal sa yakap na yon. Hindi siya binuo ni Gabriel, kundi sinamahan siya nitong buuin ang kanyang sarili. Ito ang pag-ibig na nagpapalaya, isang pag-ibig na nakabase sa pantay na paggalang. Masaya ka ba? Malumanay na tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang uyayi na nagpapakalma sa buong pagkatao ni Mina. Tumango si Mina. Ang kanyang puso ay umaapaw sa isang tahimik na kagalakan. Natutunan niya ang pinakamahalagang aral sa kanyang buhay. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman mag-uutos na sirain mo ang iyong sarili para sa kaligayahan ng iba. Ang utang na loob ay isang magandang kaugalian, ngunit hindi ito kailanman dapat maging kadena ng pang-aalipin upang magtiis sa kalupitan. Dahil ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng sakit na kaya niyang lunukin, kundi sa kanyang tapang na bumangon, hilumin ang sariling mga sugat at muling buksan ang kanyang puso sa liwanag.